Sa nakaraang buhay, namatay ako sa pag-ubo ng dugo sa likod ng bahay. Doon ko lang nalaman na ako ay isang kapalit lamang, na ginamit ni Ginoong Gujing-an upang protektahan si Yueguang mula sa kapahamakan. Muling nabuhay. Saktong dumating ang pamilya Gu para sa kasal. Sa harap ng maraming bisita, sinunog ko ang damit pangkasal. Nagpa siya na umalis sa pamilya. Bumalik sa kanyang mahirap na bayan. Ang malamig ng ngiti ni Gujing-an. Umalis si Zuwanyan mula sa bahay ng prinsipe. Sa lupaing maalat at mapanganib, tanging kanin at gulay ang makakain mo. Naghihintay ako na lumuhod ka at humingi sa akin. Pagbalik sa bayan, haharapin ang mga kamag-anak na nag-aabang na kumain sa iyo. Lumiko ako at nag-asawa ng isang taong nawala sa komunidad. Isang mata lang ang nakakita, may sugatang binti pa, matapang na mga ngaso. Nang lahat ng may-ari ng bahay, tinatawanan nila ako na baliw. Nakatira sa lupaing asin at basura, may kapansanan pa. Sa huli, mamamatay kami sa gutom. Pero hindi nila alam. Sa aking dibdib, may isang jade pendant na kasama ng aking muling pagsilang. Nakatago dito ang isang imbakan ng binhi ng lahat ng bagay. Sa panahon ng malakas na lalaki, puno ng mga bangkay. Noong mga panahong ang lupa ay hindi man lang tumutubo ng damo. Ang mga inani kong bigas ay nagtipon-tipon na parang bundok. Mga kristal na kamatis at purpura na repolyo, na nag-udyok sa mga negosyante mula sa probinsya na dumaan. Ang pinuno ng angkan ay nakaluhod sa labas ng aking bahay. Humihingi sa akin ng kaunting pagkain. Pagkatapos ay nagkaroon ng tagutom sa kabisera. Si Gujing-an ay nalugmok at humihingi ng pagkain. Yung kapansanan kong mga ngaso ay biglang itinapon ang kanyang tungkod. At iningatan ako sa likod niya. Habang tinitingnan ang kanyang mataas na likuran, bigla kong napagtanto na ang magaspang na asawang nakuha ko ay kamukha ng sinasabing pangkalahatang namatay sa digmaan. Eksaktong-eksakto. Sa kailaliman ng lalamunan, ang malagkit na amoy ng kalawang ay tila hindi pa nawala. Ang sigaw ng mga tagapagsagawa ng seremonya na may mahahabang sibat ay sumira sa kasiyahan. Sa ilalim ng pulang belo, malinaw ang mga kasukasuan. Ang kamay na may jade na singsing ay pumasok sa aking paningin. Iabot ang isang dulo ng pulang sutla. Lumakad si Yan sa ibabaw ng apoy. Ikaw na ang aking asawa na pinakasalan ng tama at ayon sa tradisyon. Mahina ang katawan ni Wan-er. Hindi makatiis sa hangin. Pagkatapos nating magdasal, ihahatid niya sa iyo ang tsaa bilang paggalang. Ang mga pagbati ng mga bisita sa paligid ay umuugong. Hinawakan ko ang mga kamay na dati. May dalang mangkok ng sabaw na may halong laso ng mangkukulam. Ipinagkakaloob sa akin. Biglang yuyukot ang mga daliri at nagbabantang magpunit. May malalim na sugat sa palad na nagsimula ng mamula. Sa nakaraan, naniniwala ako sa kasinungalingan ng pakulo ng mainit na tubig na niluluto ang mga palaka. Sa sinabi niya, ang dalawang pamilya ng Gulin ay matagal ng magkaibigan. Ang pag-aasawa sa kanya ay para lamang tuparin ang utang na loob ng mga nakatatanda. Ikaw lamang ang nasa puso ko. Ibinigay ko ang tatak ng negosyo ng pamilya Zhu. At ang 10 milyang handog ng aking ina ay buong pusong inialay. Upang mapadali ang kanyang landas patungo sa tagumpay. Upang takpan ang kanyang liwanag mula sa buwan. Inilalayo ang mga sumbong at lihim na plano sa loob ng bahay ni Hu. Hanggang sa huli, sa silid ng mga may sakit, umubo ako ng huling patak ng dugo. Doon ko lang nalaman na ang kayamanan ng pamilyang Zhu ay matagal nang naubos. Kahit ang aking nakababatang kapatid na 8 taong gulang, ay sinadya nilang iwanang mamatay sa lamig ng taglamig sa silong. Ang magkasintahan na iyon ay naglakad sa mga bangkay ng pamilyang Zhu upang makamit ang kapangyarihan at katanyagan. Maging magkasama hanggang dulo ng buhay. Yan. Huwag mong hadlangan ang tamang oras. Hawak ni Gujing-an ang kamay niya. Muling umusad ito ng bahagya. Ako'y tinitigan ng malamig habang nakatingin sa pulang seda. Biglang itinaas ang kamay at hinila ang ginto na sinulid. Ang pulang balabal na may burda ng peony ay aking hinila pababa. Dumapo ng marahang sa naglalagablab na uling. Biglang sumabog ang usok na maitim at maamoy na nasusunog. Tumigil ang ingay sa buong bahay. Zuwanyan, ikaw ba'y baliw? Sa araw ng kasiyahan, anong gulo ang ginagawa mo? Ginoo Gu, Ginoo at Ginang. Hindi siya pinapansin. Diretsong lumiko siya at naglakad palabas. Malamig na tumingin sa mga magulang na nakaupo sa itaas. Sa huli ay napadako ang tingin. Sa nakatayo sa likod ng haligi na tila mahuhulog na si Linwan. Ngayon ay nakasuot siya ng simpleng puting damit na gawa sa malambot na sutla. Ngunit sa kanyang buhok ay may nakasuksok na napakaakit-akit na pulang jade na hikaw, na may anyong ulo ng ibon. Ito ang unang bagay na nakasulat sa dote ng aking ina, na dapat talagang mapasa akin. Ngayon, hindi na ako magpapakumbaba. Itataas ko ang aking chin. Malakas ang boses ko. Tumama sa tahimik na hall. Biglang pumalo si Ginang Gyu. Nabagsak ang tasa sa mesa na gawa sa rosewood, nagkakagulo ang tunog. Yehi, kahit na ang pamilya Zhu ay galing sa negosyo. Hindi pa ba nila natutunan ang mga pangunahing alituntunin ng kababaihan? Dahil pumasok ka na sa pintuan ng aking tahanan. Hindi mo ba ako kayang igalang? Ate, iniwan mo ba ako sa loob ng tahanan? Lahat ng pagkakamali ay sa akin, si Wan-er.
Kung hindi mo ako matanggap, ate, pwede na akong magpakaginang. Sana huwag mong saktan ang puso ni Kuya Gu dahil sa akin. Hindi ka maganda ang pakiramdam. Bakit ka nakaluhod dyan? Zuwan yan, huwag mong masyadong asahan ang kakayahan mo. Isa kang anak ng mga ngalakal na punang pera at amoy ng tanso. Makapag-asawa ng pangunahing asawa sa huwarang pamilya ay isang mataas na pangarap na. Ay edukada at maunawain. Hindi niya pinapansin ang pangalan at katayuan. Handang magpanggap bilang kabit. May kulang pa bang iyong hindi matanggap? Talagang hindi ako nasiyahan. Tinitingnan ko ang magkasintahan na noong nakaraan ay buong-buo nilang kinain ako ng buhay. Biglang napailing ako. Walang pagmamadali. Ipinasok ko ang kamay sa maluwang na manggas ng kasuotan. Kinuha ko ang isang makapal na talaan. Walang awa kong itinapon ito sa tabi ng paa ni Gu Jing'an. May malakas na tunog na pa. Nakalat ang mga libro ng account. Puno ng mga pulang tala ang loob. Nakalantad sa mga mata ng lahat ng bisita. Dahil sinabi ni Gu Shizi na ako'y punong-puno ng amoy tanso. Kaya't bilangin natin ang mga utang ng amoy tanso. Taong 3 taon ng Jingtae, buwan ng Abril. Sa ngalan ng pagkukumpuni ng ancestral na tahanan ng Gyu. Humiram ang pamilya Gu ng 20,000 tael ng pilak mula sa bangko ng pamilya Zhu. Noong Mayo, inasikaso ni Gu Shizi ang mga pagsusuri sa libu. Kinuha ang 2 banga ng Nansu. 10 kahon ng himo. Noong Hulyo, sinabi ni Lin Bayaomi na hindi siya sanay sa tubig at lupa ng kabisera. Kaya't inilipat ni Gu Shizi ang 300 ektarya ng irigadong lupa sa silangan ng lungsod na dala ng aking ina. Nang walang nakakaalam, nailipat ito sa pangalan ni Lin Bayaomi. Sa bawat salita kong binanggit, ang mukha ni Gu Jing'an ay unti-unting nagbago. Oh, tama na. Yung palawit sa ulo ni Lin na nakasuot sa kanyang ulo, ay mula pa noong kalahating buwan na ang nakalipas. Kinuha ni Lord Gu ang pribadong kayamanan ng aking ina ng hari para maglaro ng card. Sa pawn shop sa Zhu family, hiniram ang aking dowry para mapangiti ka sa iyong magandang mukha. Gu Jing'an, ang balat mo ba ay parang pader na binagsak at binuo muli? Huminga ng malalim ang mga panauhin sa paligid. Ang mga bulong-bulungan ay biglang sumiklab na parang alon. Diyos ko! Gamitin ang dote ng hindi pa kasal na asawa para suportahan ang pinsan. At siya pa ang anak ng pamilyang Huo. Ano ang pagkakaiba nito sa isang tamad na umaasa sa iba? Tumahimik ka, mga kalokohan lang yan. Lahat ng ito ay kusa mong ginawa para sa iyong mga nakatatanda at tulungan ang pamilya. Ngayon, nasa iyong bibig na. Naging dahilan ito para sa akin na agawin ang tao ng Gujaya. Nawala na sa katinuan ang maliit na Ginoo. Dalhin siya sa likod bahay para magising. Agad na itinaas ng ilang mga katulong ang kanilang mga manggas. Sinaunang mga demonyo ang kanilang hitsura. Sino ang may lakas na humawak sa akin? Hinugot ko ang gintong pang-ayos mula sa aking buhok. Matalas ang dulo ng pang-ayos. Diretso itong itinapat sa liig ng matandang babae sa harap. Nanginig siya at biglang huminto. Sumigaw siya na parang pinapatay na baboy. Nagkagulo na naman sa loob ng bulwagan. Gu Jing'an, akala mo ba dahil sa ginawa kong ito ngayon, wala na akong ibang plano? Nag-iwan ako ng mga hakbang. Tumingin ako ng malamig. Sa mataas na upuan, ang matandang Ginoo Gu ay nanginginig sa galit. Itaas ang boses. Tiyakin na ang bawat bisita sa lugar ay makakarinig ng malinaw. Si Zhang, ang punong opisyal ng Jingzhaoyin. Ngayon ay nakaupo sa tapat ng pinto ng Hu, nagkakape sa t-shirt. Ako, ang tagapangasiwa ng 36 na pawn shop at bangko sa ilalim ng pangalan ng pamilihan ng Zhou. Tagapangasiwa ng bangko ay nag-ulat tungkol sa pamilya Gu sa nakaraang 3 taon. Bawat isang account na nakuha mula sa pamilya Zhou. Nakaprint na ng libu-libong beses. Ngayon ay nakalagay sa mga mesa sa iba't ibang tea house sa Beijing. Ang ika-7 volume ng FCE Law. Nakasulat na malinaw na ang plano ng asawa na kunin ang ari-arian ng asawa. Kapag ang halaga ay malaki, parusa ay 100 batang may 3,000 li. Kung may balak na magtrapiko o magplano ng masama, 1 parusa pa. Tanggalin ang korona. Iban sa karaniwang tao. Muling kumuha ako mula sa aking manggas ng isang bagay. 1 punit na reseta ng gamot. May nakalagay na pulang selyo mula sa Spring Hall sa kabisera. Ang reseta na ito ay maaaring magdulot ng pagkasira ng enerhiya at dugo. 1 peke na reseta ng gamot na nagkukunwaring may tuberculosis na tinatawag na Qianjinteng. 5 araw na ang nakalipas, ang iyong malapit na katulong ay kumuha ng mga tanda ni Lin Waner. Gusto mo bang ipatawag ko ngayon ang mga eksperto mula sa Shonshanfu para suriin ito? Kanina umaga, ang Hu ay naghatid sa akin ng mangkok ng pulang datiles at lotus seed na gulay. Ay talagang may idinagdag na magandang sangkap. Pagkarinig ng mga salita, nanghina si Lin Wan, at diretsong bumagsak sa lupa. Mukha siyang papel. Ganap na nagpanik si Gu Jing'an. Lumapit siya ng 1 hakbang. Bumaba ang boses. Sa tono niya, may pakiusap na. May maayos na usapan si Yan. Ilagay mo muna ang libro ng mga account. Lahat ng pagkakamali sa akin ang kasalanan. Huwag mong sirain ang pamilya ng Gyu. At pati na rin ang iyong sarili. Ikaw na isang babaeng tinanggihan sa kasal. Paano ka pa makakatayo sa lungsod na ito sa hinaharap?
Wala kang dapat ipag-alala sa aking kinatatayuan. Isinampal ko ang kamay niyang nakalaylay, at inilapag ang isang dokumentong matagal nang nakasulat. Sa altar sa tabi, kasama ang isang kaligrapiyang pinahira ng tinta. Naisulat ko na ang sulat ng pagtanggi sa kasal. Pirmahan at lagdaan. Ibabalik ko ng buo ang dowry ng nanay ko at ang lupa ng zoo. Nang walang pagbabago. Kung hindi, pupunta tayo ngayon para tumugtog ng drum ng pagdinig. Kahit na ipagsapalaran ko ang huling piraso ng tanso ng zoo. Gusto kong madala ka, Gujing-an, kasama ang iyong sombrero na may ibon na palamuti. Maging kasamang libing. Nakatigil ang hangin. Isinara ni Ginoong Gu ang kanyang mga mata. Malalim siyang bumuntong hininga. Nanghihina siyang umusob ng kamay. Pirmahan mo siya. Ngayon, talagang pinahiya mo ang pamilya Gu. Matinding kinagat ni Gujing-an ang kanyang mga ngipin. May mga ugat sa likod ng kamay na namumuo. Alam niya na kung hindi siya pipirma ngayon, ang paratang ng panlilinlang, paglagay ng lason, at pagpatay ay magiging totoo. Ang kanyang pinagsikapang dekadang pag-aaral ay mawawasak. Nang nanginginig, kinuha niya ang pluma, at mariing nilagdaan ang kasulatan ng pag-atras ng kasal. Pagkatapos ay hinampas niya ang pluma sa lupa. Nakalat ang tinta sa buong sahig. Zhuwan yan, ang tindi mo talaga. Umalis ka na kasama ang iyong masamang pera sa pamilya Gu. Maingat kong pinatuyo ang sulat ng pag-atras sa kasal. Nakaayos ang mga tuldok ng tinta. Itinatago ko ng maayos. Hindi pa natatapos ang utang. Di ba? Lumiko ako at naglakad patungo kay Linwan na nakaupo sa lupa. Anong gagawin mo? Natatakot na umatras si Linwan. Walang paligoy-ligoy. Kinuha niya ang pulang jade mula sa kanyang buhok. Habang kumakagat at kumikiskis, tinatali ang kanyang buhok gamit ang gintong hairpin. Napasigaw siya sa sakit. Kahit itapon ko na ang mga bagay ko, may tunog pa rin. Hindi ka karapat-dapat na hawakan ang mga iyon, maruming kamay mo. Nagkuha ng panyo at nagbura ng may pandidiri sa hakbang. Nilingon ang ulo. Tumingin sa labas ng pinto, naghihintay ang mga tagapangasiwa ng pamilya Zhu. Sila uli ay pumunta sa likod na hardin kasama ang mga tao upang mag-ayos ng bayarin. Kahit isang piraso lang ng tela ang nawawala sa kahon. Pinapagawa nila sa kanilang pamilya na kunin ang silver note sa orihinal na presyo upang mapunan. Puntahan at kunin ang maliliit na anak na lalaki. Pagkalipas ng kalahating oras, sa harap ng bahay ng Gu, nakapila ang mabigat na mga kahon na gawa sa mahogany. Binuksan ko ang kurtina ng sasakyan. Tinitigan ko ang mahina at maputla kong bunso na si Zujin sa aking dibdib. May mababang lagnat siya. Namumula ang kanyang mukha sa init. Mahigpit niyang hinawakan ang manggas ko at ayaw bitawan. Sa nakaraan, iniwan siya ng mga tao ng Gu sa silid ng kahoy habang may mataas na lagnat. Gujing-an ang nagsabi. Na simpleng sipon lang ng bata. Pinilit niyang dalhin hanggang sa mamatay. Sa panibagong buhay na ito, hinawakan ko ang kanyang mainit ngunit patuloy na umaatungan na dibdib. Ang puso na nakabitin sa lalamunan ay sa wakas ay bumaba na sa tiyan. Kapatid na babae. Si Ajin ay mahina at nananaginip na tawag. Hindi ka matatakot na dalhin ka ni ate sa bahay. Ako ang magbabalot sa kanya sa malaking kapa. May lumang sa labas ng karwahe na kumatok sa kurtina. Lahat ng titulo at bayarin ni Miss ay naayos na. Hindi maipapakita ni Gu ang pera ngayon. Sa halip, ginamit namin ang 2 silid sa labas na tinda ng sutla. Babalik ba tayo sa malaking bahay ni Zhu ngayon? Kung hindi tayo babalik sa malaking bahay, mas maganda iyon. Pamilya ng tiyo. Baka ngayon ay naghihintay silang makita akong ma-reject sa kasal. Naghahanda na para hatiin ang ari-arian. Oldly, ikaw ang nagtutulak sa akin. Bukas ay isang puting araw. Ibebenta ang lahat ng ari-arian sa kabisera na maaring ipalit. Sa mababang presyo. Para makuha ang purong ginto at mga tiket. Bago isara ang pinto ng lungsod sa hapon. Nagkita tayo sa 11 lina templo sa timog ng lungsod. Ginoo, pupunta ka na ba sa iyong pinagmulan, ang Yongzhou? Bago pa man magsalita, biglang may maririnig na ingay ng mabilis na kabayo sa likuran. Zhuwan yan, tumigil ka dyan. Binuksan ko ang bahagyang pinto ng sasakyan. Pumasok ang malamig na hangin. Si Gujing-an ay nakasakay sa isang mataas na kabayo. Hindi pa nakapagbihis ng kanyang formal na damit. Nagmamadaling humarang sa harap ng karwahe. Ang mga gwardiya sa pintuan ng lungsod at mga tao sa daan ay napatingin. Tinitingnan niya ang karwahe mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot. Ibebenta mo ang mga ari-arian sa kabisera. Akala mo ba'y makakatakas ka sa aking mga kamay? Yung sa mahirap na bundok at mapanganib na tubig. Lahat ng iyon ay mga lupaing asin at alkali na walang tanim. Ikaw, isang mahina at may sakit na babae. Talaga bang akala mong makakatayo ka sa isang pamilyang nakakatakot? Ako'y nakasandal sa pader ng karwahe. At ayaw ko pang lumabas pa. Tanging isang malamig na sulyap lang ang ibinigay ko sa likod ng kurtina ng sasakyan. Hindi ko na kailangang mag-abala pa sa inyo, Ginoo. Kahit nakakainin ko ang lupa sa mga asin at alkali na lupa. Mas mabuti pa iyon kaysa manatili sa maduming kanal ng pamilya Gu. Natawa si Gujing-an sa galit. Hinila niya ang mga reins.
Ang boses niya ay malamig na parang isang makamandag na ahas. Ayos lang. Zhuan yan, huwag kang magsisi. Nang wala ang proteksyon ng kabisera, babalik ka sa lupaing maalat at mapait, tanging dayami at gulay ang makakain mo. Lalamunin ka ng mga mapanlinlang na tao. Hindi lalampas ng 3 buwan. Sasalampas ka sa pintuan ng tahanan ng mga maharlika, humihingi sa akin na tanggapin kang bilang pangalawang asawa. Si Ginoong Li ay nagmamaneho ng karwahe. Dahil dito, bahagya kong tinapik ang likuran ng karwahe. Malakas na pinagsaluhan ng driver ang panggising ng panggulong. Ang mga gulong ng karwahe ay umuusad ng mabilis. Direk na pinilit na paatras ang kabayo ni Gu Jing'an ng 2 hakbang sa gilid. Ang malamig na hangin ay humihip, itinatapon ang dilaw na lupa sa lupa. Ganap na iniwan ang pulang seda ng Hude. Binalik ko ang tingin. Maingat na ipinatong ang palad sa dibdib. Doon nakatusok ang isang jade pendant na may malambing na pakiramdam. Ito ang alaala na iniwan sa akin ng ina bago siya pumanaw. Sa nakaraang buhay, hanggang kamatayan, hindi ko alam kung ano ang gamit nito. Hanggang sa sandaling muling isilang. Sandaling nawala ang aking kamalayan at naipasok sa jade pendant. Sa malawak na kawalang hanggan yon, nakabitin ang napakaraming mga anino na may bahagyang liwanag. May mga busog na palay, mga makintab na kamatis, mga purple na repolyo na hindi ko pa nakita. At sa pinakasentro ng bato na inskripsyon. Malinaw na nakaukit ang 5 malalaking salita, bodega ng mga binhi ng sansinukob. Akala ni Jing'an ako'y isang asong nawala ng tahanan na tumakas. Akala ng angkan ng zoo. Ako'y isang ulilang dalaga na may dalang masaganang karne pa uwi. Ngunit hindi nila alam. Nahawak ko. Ang isang bagay na kayang magpabagsak sa buong mundo ng Dachu. Na kayang magbigay buhay sa tuyong kahoy at magbigay ng ginto sa disyerto. Ibinaba ko ang aking mga pilik mata. Tinitingnan ang nakatulog na bunso ko. May malamig na ngiti sa kanyang labi. 3 buwan si Gu Jing'an. Pagkara ng 3 buwan, magkakaroon ng matinding tagtuyot sa mundo. At makikita mo ang mga nagugutom. Ipapakita ko sa'yo. Sino ba talaga ang nakaluhod sa paa ng iba para humingi ng tulong? Nagmaneho ng karwahe palabas ng tarangkahan ng lungsod. Mabilis na tumungo patungong Yongzhou. Ang simoy ng tagsibol sa Yongzhou ay hindi kasing banayad ng sa kabisera. May dalang tuyong buhangin. Sumasakit ang mukha sa pagdapo nito. Nang itigil ang karwahe sa harap ng lumang bahay ng pamilyang Zhu. Ang pinto na may pulang pintura ay matagal ng pinuwersa at nabuksan. Sa bakuran ay may 7 o 8 malalaking lalaki na nakasandal sa mga bangko habang umiinom ng tsaa. Ang balat ng pakwan ay nagkalat sa lupa. Nakasalampak sa malaking upuan. Ay ang pinuno ng angkan na si Zhu na may tungkod. Ang aking mahal na tiyuhin na si Zhu Deshi. Oh, hindi ba't ito ang sikat na misis ng puok ng mga marangal sa Beijing? Bakit ka nakabalik na parang galing sa gulo? Medyo mapagbigay pa rin si Gujia. Pinapalayas ka. At binigyan ka pa ng ilang kahon ng mga sirang gamit. Lumapit sila uli para protektahan ako. Pinigilan ko siya sa kamay. Hinatak ko si Ijin papasok sa bahay. Tumingin ng malamig sa paligid. Malaki ang problema ng tiyuhin sa larangan ng sugal. Dumating siya ng walang paalam at pinasok ang kandado ng bahay ko. Sa ilalim ng batas, ito ay tinatawag na pagnanakaw sa tahanan. Huwag mo akong takutin gamit ang mga batas ng kabisera. Dito sa Ningxiu, ang mga alituntunin ng pamilya ng Zhu ay ganito. Walang batas, namatay ng maaga ang iyong ama. Ngayon, iniwan ka na ng iyong asawa. Kasama ang isang may sakit na kapatid na lalaki. Tali ang pinto ng malaking bahay na ito ay nasira na. Ayon sa mga patakaran ng angkan, ang ari-arian ng walang supling ay kailangang ipasa sa angkan. Dahil may kaunting ganda ka pa, naghanap ang angkan ng magandang kasal para sa iyo. Kakatapos lang mamatay ng asawa ng Chinong mang-ukit sa dulo ng nayon. Ikaw ang papalit sa pwesto niya. Tungkol naman sa mga lupa at ari-arian na dala mo pabalik, ibigay mo kay tito ko para alagaan ka. Yung halos 1,000 ektaryang lupa ng asin at puti. Ang 3 salitang ubusin ang lahi. Sa mga bukirin ay parang isang patalim na walang dugo. Sa nakaraang buhay, inisip ko ang kaunting ugnayang pamilya. At nagpakumbaba ako sa kanila. Pero ang kapalit ay ang mga puntod ng pamilya Zhou sa Yongzhou. Ay kanilang inukit at ibinenta. Tiyo ni Zhang Tuhu. Tingnan mong mabuti, ito ay pangalan ko, Zhuan yan, bilang isang babae sa rehistro. Na muling itinatag sa ilalim ng Jingzhaoyin. Ayon sa batas ng Dakyu, ang babae ay pwedeng magparehistro. May ganap na kontrol sa ari-arian. Walang sinuman ang pwedeng makialam. Gusto mong agawin. Subukan mo kung gusto mo. Mas matigas ba ang ulo sa liig o ang panggupit ng Shanshanfu? Nagbago ang kulay ng mukha ni Zhu Deshi. Ngunit ang mga lalaki sa likuran niya ay tumayo. Hinarangan nila ang pintuan ng bakuran. Mataas ang bundok, malayo ang emperador. Sino ang matatakot sa isang pirasong papel? Wanyan, ikaw na isang babae, walang asawa at walang amo. Malakas ang hangin sa bakuran sa gabi. Kung pumasok ka ng magnanakaw at mawala ng kontrol. Ikaw at ang sakit mong kapatid na lalaki. Baka pati abo na lang ang matira. Malinaw na banta. Hindi ako umatras kahit isang hakbang. Tumingin sa labas ng pinto. Nagtatanong-tanong.
Biglang tumataas ang boses ng mga nagmamasid sa baryo. Kinuha nila uli ang tinta at pulang papel. Isang bagong pulang listahan. Ipinalagay sa lumang, sirang pader ng lumang bahay. Ngayon, si Zuwanyan ay muling itinatag ang pamanang pinto ng Zhu pamilya. Sinasabi nila na ako ay walang asawa, walang pinuno. Kaya ngayon, magpapakita ako sa kalye at mag-aalay ng kasal. Sino man ang nais magpakasal sa Zhu pamilya, permihan ang kasunduan at isali sa pamanang Zhu. Pinapakain ko siya ng 3 beses sa isang araw. Galing sa pino at masarap na karne. 2 tael ng pilak. Ang tanging hinihingi ay makapagpudpod. Nabantayan ang pintuan ng ospital. At hadlangan ang mga baliw na gustong kumagat sa akin. 50 tael ng ginto. Ang babaeng iniwan ng pamilya Hao ay talagang mayaman. Tama na nga. Naka-offend ka sa pinuno ng angkan. Kahit mayaman ka, hindi mo rin magagastos. Sino ang magtatangkang makialam kay Zudeshwi para sa kaunting pera? Sikat na walang hiya sa baryo. Si Ergao ay lumapit. May mga mata siyang nakatingin sa akin ng walang direksyon. Kapatid ng malaking dalaga ng pamilya Zhu. Kahit na hindi ako masyadong marunong makipaglaban, pero magaling ako sa kama. Gusto mo ba? Hindi pa nahahawakan ng kanyang maruming kamay ang aking manggas. Isang sipa ko sa kanyang tuhod. Sumigaw si Ergauzi at napaluhod sa lupa. Pinunasan ko ang aking damit ng may disgustong pakiramdam. Tumingin sa ibabaw ng tao. Napadpad sa isang anino sa ilalim ng malaking puno ng banyan sa dulo ng nayon. Isang lalaki iyon. Nakasalampak siya sa isang piraso ng tuyong kahoy. Wala siyang pakialam sa ingay dito. Nakasuot siya ng magaspang na balahibo ng hayop na maikling balabal. Ang kanang binti niya ay nakadirekta. Parang medyo naninigas. Isang bahagi ng mukha ay natatakpan ng magulong itim na buhok. At isang magaspang na itim na panyo sa mata. Ang nakabuyangyang na panga ay matalim na parang talim. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kutsilyo sa kanyang kamay. Habang umiikot ang talim, isang buo at ligaya ng balahibo ng lobo, ay mabilis niyang tinanggal na parang tubig. Ang galaw ay mabangis at tumpak. Walang patak ng dugo na tumalsik sa katawan. Mukhang natatakot ang mga tao sa nayon sa kanya. Siya ang sentro. Sa loob ng 3 siko, walang tao. Ni isa. Sino ang taong iyon? Tinanong ko ng mahina. Si Ginoong Li. Bumalik ka, Ginoong Dalaga. Iyan ang mga ngaso na napadpad sa ating nayon 6 na buwan na ang nakalipas. Wala siyang pangalan, pang-siyam siya sa ranggo, tinatawag siya ng lahat na Huangju. Narinig ko, siya ay isang tumakas na sundalo. Nabulag ang isang mata. At may sugat ang kanyang binti. Napakabulgar ng kanyang ugali. Kamakailan, may ilang mga salot mula sa katabing nayon na gustong nakawin ang kanyang mga nahuli. Nakatagilid ang kanyang binti sa isang panggugupit ng panggugupit. Itinuturing siya ng mga tao sa nayon na isang buhay na yama. Iniiwasan siya. Buhay na yama, bulag at may rotten na binti. Walang iniintindi. Malakas sa laban. Nakita ko siyang humawak ng kutsilyo, ang mga kasukasuan ay malinaw. Ang mga kamay ay puno ng makapal na kalyo. May bahid ng damdamin. Itinaas ko ang aking palda. Hinawi ang mga tao. Diretso akong naglakad patungo sa malaking puno ng banyan. Pagdating ko sa malapit, isang matinding amoy ng dugo at malamig na bango ng mga pain needles. Ang sumalubong sa akin. Hindi tumingin si Huangju. Patuloy niyang maingat na inaalis ang taba sa balahibo ng lobo. Napakabilis ng pag-ikot ng kutsilyo sa kanyang daliri. Malamig ang ningning ng blades. Ang langit ang bahala sa 3 pagkain. Noong nakaraang buwan, inangat ko ang sweldo mo sa 5 layang napilak. Siguradong walang makakagalaw sa'yo dito sa baryo. Ako na ang bahala sa mga gastusin sa gamot. Maging aking asawa sa bahay. Gagawin mo ba? Biglang huminto ang talim. Huminto ito sa lupa, hindi higit sa kalahating pulgada mula sa dulo ng aking sapatos. Dahan-dahang itinaas ni Huangju ang kanyang ulo. Ang natitirang isang buo at magandang kaliwang mata ay madilim na parang kailaliman. Walang pagkabigla. Walang kasakiman. Tanging isang uri ng pagmamay-ari ng nakatataas. Nakakakilabot na pagsisiyasat. Yung klase ng tingin, hindi ito mula sa isang karaniwang mga ngaso sa bukirin. May kapansanan ako sa binti at bulag. Kalahating inutil. Hindi natatakot si Gianli. Zhu na madumihan ang kanyang reputasyon. Ang kinukuha ko ay ang kutsilyo ng tagapagtanggol. Hindi ito para sa estatwa ng bodhisattva sa altar. Walang problema ang bulag na binti na nakasira. Basta't hindi ka nanginginig kapag may hawak kang kutsilyo. Kasunduan sa kasal. Magkabilang panangga. Ipagtanggol mo ako sa mga papasok na baril at lihim na atake. Suportahan kita para sa iyong kabuhayan. Walang problema sa pagkain at damit. Paano? Dala ni Zudeshwi ang mga tao at humabol. Nakita akong nakipag-usap kay Huangju. Nagalit at tumawa siya. Zuwanyan. Mas pipiliin mong makipag-ugnayan sa isang dehado at pangit na tao kaysa sumunod sa mga plano ng pamilya. Huangju, pinapayuhan kita na huwag makialam. Ito ang buhay at kamatayan ng malaking pamilya ng Zhu. Hindi mo pwedeng makialam, ikaw lang isang dayuhang tulad mo. Hindi pinapansin ni Huangju si Zudeshwi. Ang kanyang tingin ay dumaan sa akin, nakatitig sa nakasuksok sa manggas. Maliit na nakataas ang mga daliri, bahagyang kumikislap.
Tumingin sa likod ko. Si Ajin, natakot ngunit mahigpit na nakakapit sa aking damit. Dahan-dahang nililinis niya ang buto sa balisong sa balahibo ng lobo. Ibinalik ang dugo sa kanyang baywang. At siya ay tumayo gamit ang isang kamay na nakasandal sa puno. Kahit na nabulok ang isang binti. Ngunit nang siya ay tumayo, ang kanyang anyo ay tila napakataas at matatag. Parang isang bundok na may matinding presensya. Bang! Isang sipa ang ibinigay niya sa isang piraso ng tuyong kahoy na kasing laki ng bibig ng mangkok. Ang tuyong kahoy ay lumipad na may malakas na hangin. Tumpak na tumama sa harap ni Zudeshwi. Nataranta si Zudeshwi at umatras ng 2 hakbang. Nadapa siya sa kanyang puwit. Ang mga malalaking lalaki sa likuran niya ay umatras din. May takot sa kanilang mga mukha. Lumapit si Huangju sa aking tabi. Isang bahagi ng kanyang katawan ang nagtakip sa akin. Malamig na sinuri ng isang mata ang mga tao sa angkan ng zoo. Kinuha ko ang trabahong ito. Nakaayos na ang dokumento ngayon. Si Zudeshwi ay nanginginig sa galit. Itinuturo kami at nagmumura. Ayos. Zhuwanyan, nagdadala ka ng isang may kapansanan. Nagmamasid sa libu-libong ektaryang lupaing asin at alkali na walang tumutubo. Tingnan natin kung gaano kayo katagal makakatagal. Hintayin ninyong mamatay sa gutom sa bakuran. Ang lupain na ito ay pag-aari pa rin ng angkan ng zoo. Si Ginoong Li ay nagsara ng pinto at nagpalabas ng aso. Ayaw ko nang makinig sa kanyang mga walang kwentang sinasabi. Isang malakas na pagsara ng pinto. Naihiwalay ang mga sumpa ng angkan at mga batok ng mga taga-baryo. Ganap na nawalay sa labas. Dinala ko si Huangju sa pangunahing silid. Nakahanda na si Ginoong Li ng tinta at papel. Mabilis kong isinulat ang 2 kontrata. Pindutin ang daliri. Ihaharap kay Huangju. Mula ngayon, maninirahan ka sa silong silangan ng harapan. Ako naman sa likod na bakuran. Kung walang pahintulot ko, huwag kang lalakad kahit isang hakbang sa likod na bakuran. Isa lang ang iyong misyon. Alisin ang lahat ng mga pangkat na sumusubok na lumapit sa bahay na ito. Hindi man lang tiningnan ni Huangju ang nilalaman ng kontrata. Kinuha ang panulat at pinirmahan ang pangalang Huangju ng baliko-balikot. Pinindot ang kanyang daliri. Mahal na dalaga, kahit na pansamantala nating naayos ang bahay. Tama ang sinabi ng lider kanina. Ang libu-libong ektarya na napunta sa malaking bahay. Lahat ay nasa asin at alkalina na lupa sa hilagang dalisdis. Kahit mga ligaw na damo ay hindi tumutubo. Muli, kakaunti ang ulan sa taong ito. Kung hindi tayo makakapagtanim ng pagkain, darating ang araw na mauubos ang ginto at pilak na dinala natin. Sino ang nagsabing hindi tayo makakapagtanim? Bukas ng umaga, ihanda ang mga kagamitan sa pagsasaka. Pupunta tayo sa pagtatanim. Tahimik na ang gabi. Uminom ng gamot si Ijin. Malalim na natutulog. Naupo ako mag-isa sa tahimik na silid sa likod bahay. Kinuha ko ang jade pendant mula sa aking kwelyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang jade pendant ay naglalabas ng malamig na liwanag. Pumikit ako. Ang kamalayan ay biglang nahulog sa malawak na walang laman na espasyo. Pagsusuri ng pagbond ng buto ng lahat ng bagay. Kailangan ng muling pagsilang ng host upang ma-activate. Para lamang sa sariling paggamit. Hindi maaaring ipasa. Hindi maaaring ilabas. Ang mga patakaran sa pagpapalit ay nangangailangan ng oras at pagkakataon. Hindi maaaring walang hanggan ang produksyon. Ang pagpapabuti ng mga pananim ay kailangang unti-unting gawin. Hindi pwedeng biglaan. Sa kasalukuyang kalagayan, seryoso ang salin sa lupa. Mataas ang indeks ng tagtuyot. Bubuksan ba ang pangunahing palitan? Buksan. Sa aking isipan, tinutugon ko ang mga salita sa tabletang bato. 3 anino na may bahagyang ningning. Lumutang sa harap ko. Bagay na may itim na pulbos. Unang antas ng bisa, pinapahina ang sobrang alat ng lupa. Nagsasara ng tubig at nag-iimbak ng nutrisyon. Pinapabuti ang estruktura ng lupa. Bagay na pangalawa, pangunahing binhi ng palay. Napakatibay sa tagtuyot. Mabilis na magiging handa sa loob ng 60 araw. Ang ani ay 3 beses ng karaniwang bigas. Bagay, 3 kristal na buto ng kamatis. Epekto, matibay sa kakulangan ng sustansya. Ang prutas ay mayaman sa asukal at tubig. May bahagyang epekto sa pag-aayos ng tiyan. Hinawakan ko ang 3 anino gamit ang aking isipan. Sa susunod na sandali, bigla akong bumangon. Sa harap ko ay ang mesa. Biglang lumitaw ang 3 mabigat na sako. Puno ang mga sako ng itim na pinong pulbos. Ang 2 sako naman ay puno at bilog. Na kumikislap na mga buto. Sinasabi ni Kian na pinagtatawanan ako dahil sa aking pinagmulan bilang negosyante. Na tanging pera ang alam pero nakalimutan niya. Na ang pamilya Zhu ay umunlad dahil sa kanilang mahusay na pagkontrol sa lupa at panahon ng pagtatanim. Hindi lang ako marunong magbasa ng talaan. Alam ko rin na malapit nang dumating ang kaguluhan. Ang pagkain ang tanging baraha para mapanatili ang kontrol. Hinahawakan ko ang sako ng itim na pulbos ng siksi. Binubuksan ko ang pinto ng bahay. Pumasok sa harapang bakuran. Biglang sumalubong ang malamig at matalim na hangin. Hindi ako umatras. Sabay na tunog. Isang matalim na panggatong ang huminto sa aking leg. Ang talim ay kahit nakapagputol ng isang hibla ng aking buhok sa gilid. Si Wang Jiu ay lumabas mula sa anino ng lobo. Hawak ang pang-ibaba ng kutsilyo.
Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang kwago. Nakita niyang ako iyon. Kaya't dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo. Nakatutok ang mga mata sa itim na pulbos sa aking kamay. Kalat na ang gabi. Saan ka pupunta, Yanni? Zeo, mababa ang kanyang boses. May kaunting pagdududa. Dahil ikaw ay inatasan na maging tagapangalaga sa bukirin. Kaya't dapat kang maging kapaki-pakinabang. Dalhin mo ito at sumama ka sa akin. Wang Jiu ay hindi na nagtanong pa. Kinuha niya ng isang kamay ang sako na halos 100 kilo ang bigat. Para lang itong nagdadala ng isang bungkos ng bulak. Ang mga asin at alkali sa hilagang bahagi ay patong-patong. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumikislap ang isang patong ng asin. Parang isang patay na lupa. Pumasok ako sa palayan. Kinuha ko ang isang piraso ng puting hamog na lupa. Pinisil hanggang matuyo. Matigas na parang bato, walang buhay. Gumagawa si Ti ng kanal para sa tubig. Inutusan ko si Kit na kasabay niya. Huang, ibuhos mo ang itim na pulbos mula sa bag. Pantay-pantay mong ibuhos ito sa bagong hukay. Nakatayo si Huang Ji sa gilid ng bukirin. Hinangin ng hangin sa gabi ang kanyang maskara. Kitang-kita ang hindi pagkakaintindihan sa isang mata niya. Mas makapal pa ang asin sa lupa dito kaysa sa niebe. Kahit magpahid ka pa ng ginto, hindi ka pa rin makakabunga kahit isang butil. Sayang lang ang effort ni Miss Zhu. Kung sakaling magbunga man, kinuha ko ang balde na inabot ni Lolo Li. Ibubuhos ko ang tubig mula sa balon sa kanal na puno ng itim na pulbos. Ang himala ay nangyari sa sandaling ito. Ang itim na pulbos ay agad na nagbigay ng tunog na mahinang ziz sa pakikipag-ugnay sa tubig at asin. Agad itong naglabas ng banayad na tunog. Ang lupa na dati ay matigas at tuyo. Bigla na lang naging malambot at basa sa mata. Nagpakita ito ng isang masaganang madilim na kayumanggi na kulay. Ang kamay na humahawak sa sako ay biglang humigpit. Nagbigay ito ng banayad na tunog na crack. Tinutukan niya ng mabuti ang lupa sa ilalim na nagbabago. Sa kanyang isang mata, unang lumabas ang hindi maikukubli na pagkabigla. Ano itong bagay na ito? Bigla siyang tumingin sa akin. Pinunasan ko ang dumi sa aking mga kamay. Hindi ko sinagot ang kanyang tanong. Kundi inabot ko sa kanya ang isa pang supot ng mga buto ng bigas. Maganda ang tingin ni Huang Jiu sa lupang ito. Hindi magtatagal ang 2 buwan. Dito ay magiging pinakamayamang bodega ng butil sa Daang Chu. Ang amoy ng tagtuyot ay unti-unting kumakalat sa hangin. Gujing-an, Zhu Deshui, maghintay kayo at makikita ninyo. Malapit nang muling isulat ang mga patakaran. Papasok na sa Hunyo. Ang hangganan ng Yongzhou. Parang pinapainit sa ibabaw ng apoy. Walang patid na 2 buwan. Sa labas ng ulan, ang mga palayan ay pumutok sa 1 pulgadang bitak. Kahit bagong umusbong ang mga tanim, nilanta ng mainit na araw. Sa loob ng mataas kong pader, ay isang ganap na ibang tanawin. Dumaan ang mainit na hangin. Ang kalahating tao ang taas na daang tansay ay nagkikislapan ng gintong alon. Ang mabigat na bigas ay yumuko sa tangkay. Sa kabilang dulo, may nakatayong kahoy na estruktura. Napuno ng mga kristal na kamatis, na maililang kulay na kislap. Ang dating pinakamayaman sa probinsya, ay naghihintay na sa foyer ng kalahating oras. Pagpasok, ang mga mata ay agad na napadako sa mga bagong pitas na kamatis. Hindi ko maalis. Nilinis ko ang mga kamay ko. Nagsuot ako ng maayos na asul na sutla na damit na may harapang butons. Naglakad ako patungo sa harapang silid. Si Qian Wansan ay isang matalinong negosyanteng bilog na bilog. Sa oras na ito, hawak niya ang isang malinis na kristal na kamatis. Tinitingnan ito sa ilalim ng araw. Ang bagay na ito ni Zhu ay parang jade sa kabuuan. Pumasok at nagiging dumi, at nagbibigay ng tamang lasa at uminom. Sa gitna ng matinding tagtuyot na ito, talagang pribilehiyo ng mga Diyos. Magbigay ka ng presyo. Ang mga prutas sa hardin na ito at ang mga ginintuang palay ay akin ang lahat mula sa tindahan ni Qian. Si Boss Qian ay isang taong tuwid. Dahil gusto mong bilhin lahat, kaya't magkaalaman tayo sa presyo. Ang isang takal ng bigas ay 10 tael ng pila. Itong kristal na talong ay 50 wen bawat isa. Hindi na ito mapapababa. Zhu, parang nanakaw ka ng pera ah. Ngayon, kahit tumaas ang presyo ng bigas sa labas, 2 tael ng pilak lang ang halaga. Ang sinasabi mo ay 10 tael. At ang kamatis ay 50 wen bawat isa. Makakabili ka na ng 2 eroplano sa Chengdu. Sa labas, ang pinong bigas ay 2 tael. Pero makakabili ba si Boss Qian? Ibinaba ko ang tasa ng tsaa. Ang salamin ay tumunog ng matinis. Balita tungkol sa kakulangan ng bigas sa kabisera. Hindi alam ng iba. Hindi ba alam ni Boss Qian na ganito kalakas ang kanyang koneksyon? Ang matinding tagtuyot ay tiyak na mangyayari. Sa loob ng kalahating buwan, huwag nang magsalita ng 2 liang. Kahit na 20 ang bawat sakong. Maraming tao ang magbebenta ng kanilang mga anak para makakuha. Tungkol sa kamatis, taon ng dakilang Han. Ang mga mayayamang tao ay galit na galit. Ang bagay na ito ay makakapaglinis ng init at lason. At makakapag-ayos ng tiyan at sikmura. Dalhin mo ito sa kabisera. Ibenta mo sa mga mayayamang pamilya. Huwag mong sabihing 50 wen bawat isang layang napila. Sila ay nakikipagsapalaran na makuha ito. Si Qian Wansan ay nawala sa kanyang mga salita sa sinabi ko.
May mga maliliit na patak ng pawis sa kanyang noo. Ang mga kalakal ko dito ay tanging dito lamang sa loob ng dakilang Chu. Walang iba pang katulad. Hindi ako tumatanggap ng mga barya at mga tiket. Kailangan ko lamang ng salaping papel. Bukod dito, kailangan ko lamang ng salaping papel. Kailangan pa rin ng bossing ng pera na ayusin ang isang bagay para sa akin. Pakipaliwanag, Zeu. Sa tono ni Qian Wansan. Nang hindi niya namamalayan, may halong paggalang na. Ipagawa mo sa akin ang 300 pirasong panggiling na kasangkapang pang-umpisa na gawa sa ginto. Gamitin ang mga planong iginuhit ko. Sa loob ng kalahating buwan, isama ang salapi at dalhin ito sa aking bahay bakasyonan. Ang mga kasangkapang pang-uma ay pawang panakaw lang. Ang kailangan ko ay isang matalim na sandata na kayang mag-armas ng mga tauhan. Sa panahon ng kaguluhan, ang pagkakaroon ng yaman ay isang kasalanan. Ang mga pagkain na walang proteksyon ng talim ay parang tanda ng kamatayan. Si Qian Wansan ay nakatingin sa kontratang halos parang pagputol ng laman. Pinagpigil ang sarili. Kinuha ang panulat at nilagdaan ang pangalan. Noong gabing iyon, ang karwahe ni Qian Wansan ay nagdadala ng unang batch ng malinaw at makintab na mga kamatis. Lumabas sa bukana ng nayon. Ang ingay na ito. Siyempre, hindi ito makakalampas sa mga gutom na mata ng mga taga-nayon. Sa gabi, mainit at walang hangin. Nakaupo ako sa likod ng bahay, tinitingnan ang mga talaan. Biglang may mahina at kakaibang tunog mula sa harap ng bahay. Sumunod na ilang malulungkot na tunog ng pagbagsak ang bumasag sa katahimikan. Sabi ni Uncle Shui. Katatwang ni Laoli ay nagsimula pa lang. Biglang naputol ng isang sigaw ng paghihirap. Agad kong pinatay ang lampara. Inangat ko ang isang butas sa bintana. Sa ilalim ng buwan, 3 lalaking nakatakip ang mukha ang tumawid sa mataas na pader. Hawak ang maliwanag na pang-ani at sako. Isang tao ang biglang sinipa si Ginoong Li. Habang nagmumura ay naglakad papunta sa palayan. Siguradong, may kapangyarihan ang babaeng iyon, dapat nating putulin ang lahat ng mga punla, kasama ang lupa at ugat. Hindi pa natatapos ang sinasabi. Isang malalalim na tunog ng tungkod na tumama sa lupa. Mula sa anino ng mga haligi. Narinig, ang tunog ng tapak na dahan-dahan. Na para bang tumatapak sa puso ng tao. Biglang lumingon ang 3 magnanakaw. Si Huang Jiu ay may dalang panggugupit na pang-akit. Na dahan-dahang lumalabas mula sa dilim. Wala siyang suot na pang-itaas. Ang matibay na kalamnan ay kumikislap ng malamig na bakal sa ilalim ng liwanag ng buwan. Yung isang mata ay matalim na nakatitig sa pumasok. May nakikita siyang parang patay na bagay, walang pakialam. Anong santo-santo yan? Anong ginagawa mo? Isang taong walang kwenta. Bakit ka matatakot sa kanya? Sa tabi niya, matapang ang lider na magnanakaw. Itinaas ang sibat at tinutok kay Huang Jiu. Hindi man lang umatras si Huang Jiu kahit isang hakbang. Biglang umikot ang pulso niya habang hawak ang hawakan ng palakol. Yung mabigat na palakol na matulis. Sa kamay niya, parang walang bigat. May kasamang matinding sigaw na parang hinihiwa ang hangin. Hinampas ng parang kidlat, napakalakas. Ang bakal na pang-ani sa kamay ng magnanakaw ay biglang naputol sa dalawa. Ang lakas ng pang-atsang ay hindi humina. Ang talim ng kutsilyo ay matigas na huminto sa dulo ng ilong ng pinuno ng magnanakaw. Ang matinding hangin ay nagputol sa kanyang buhok sa noo. Ang itim na tela sa kanyang mukha ay biglang napunit ng malakas na hangin. Nakita ang mukha ni Zudanyu ng angkan ng Zhu. Ang mukha na napaka-deformed dahil sa labis na takot. Isang matinding amoy ng ihi ang kumalat sa paligid. Nang bumigay ang mga binti ni Zudanyu, diretso siyang lumuhod sa lupa. Agad siyang nabasa ng marami. Ang natitirang 2 magnanakaw ay natakot at itinapon ang sako. Nag-akyat at nag-crawl patungo sa pader. Balik kayo at sabihin kay Zudeshi. Kung muling lalampas kahit isang hakbang. Pinuputol ko ang kanyang kamay. Hey, dog, pumasok sa pugad. Ilang magnanakaw, parang pinalis ang takot, tumalon sa bakod. Nawala sa dilim ng gabi. Ligtas na ang sitwasyon. Sinindihan ko ang parol. Pumunta sa harap na bakuran. Si Laoli ay nagbibilang ng mga palay na nadumihan. Sobrang nakikiramay, pinapalo ang hita. Lumapit ako kay Huang Jiu. Nakayuko siya at kinuha ang naputol na kawad sa lupa. Sa liwanag ng parol, nakita ko ang isang malalim na sugat sa kanyang kanang braso. Na makikita ang buto. Dahil sa tinik na dinala ng mga magnanakaw. Na tumaga dito. Dumadaloy ang dugo pababa sa mga kalamnan. Sinabi ko ng maikli. Hindi siya kumilos. Tanging itinaas lang ang kamay at ginamit ang magaspang na hinlalaki upang punasan ang dugo. Maliit na sugat. Ikaw ang aking tagapagtanggol. Kung masira ang kamay mo, sino ang kukuha ng kutsilyo para sa akin? Nagbayad ako ng buwan ng bayad. Huwag mong hayaang mga sira ang kutsilyo ko at pumasok dito. Maglagay ng gamot. Si Huang Jiu ay nanahimik sandali. Sa wakas ay naglakad siya papunta. Isang nag-iisang ilaw sa silid sa silong ay parang maliit na bituin. Inilagay ko ang ginto na panggagamot at malinis na gauze sa mesa. Si Huang Jiu ay nagbukas ng mag-isa. Ang galaw niya sa pagbukas ng brace ay medyo mabagal. Hawak ang mabigat na espada ng Dachu na nag-iwan ng sugat. Lumapit ako at pinigilan ang kanyang braso. Bigla siyang nanigas.
Aking instinct na umatras. Ngunit mahigpit kong hinawakan ang kanyang pulso. Ito ang unang pagkakataon na mas malapitan ko siyang nakita. Malapad ang kanyang dibdib at likod, walang kahit isang magandang laman. Maraming mga peklat na nagkalat at nag-umapaw. Parang isang selyadong net. Nililinis ko ang bagong sugat sa braso niya gamit ang matapang na alak. Ngunit ang tingin ko ay nakatuon sa kanyang kaliwang balikat. Sa isang matandang peklat na tumatawid mula sa harap hanggang likod. Yung peklat ay may kakaibang ngipin na hugis ng jag na gilid. Yung mga bilog na hukay sa likod mo. Gamit ng mga nomadong kawal ng bidi ang mga tinik na parang sungay ng lobo. At pati na rin ang mga ugat sa binti mo. Hindi ito nabali. Ito ay talagang tinapakan ng digmaan na kabayo. Biglang lumingon si Huang Ju. Ang katamaran at kawalang interes sa kanyang isang mata ay biglang nawala. Pinalitan ito ng nakabibinging banta ng kamatayan. Agad na nahawakan ng natitirang kaliwang kamay niya ang aking lalamunan. Hindi siya gumamit ng lakas. Ngunit ang presensya na umakyat mula sa bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo ay sapat na upang magdulot ng takot sa mga karaniwang tao. Sino ka ba talaga? Ang kanyang boses ay mababa. Parang dinurog ang yelo sa kanyang lalamunan. Isang anak ng negosyante na itinakwil at nagbalik sa kanyang bayan. Zhu Wanyan, Huang Ju. Ang mga baboy ramo sa bundok ng Yongzhou. Hindi ka makakapag-ayos ng mga palaso. Ang mga sugat mo. Kailangan mong dumaan sa bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Para makaligtas. Tinitigan niya ako. Medyo mabigat ang kanyang paghinga. Natatakot ka na i-report kita bilang isang takas. Kung gusto kong patayin ka, yung dagdag na isang halamang Qianzi sa gamot na Jinchuang ay sapat na. Sapat na iyon. Tumingin si Huang Ju ding sa akin ng matagal. Dahan-dahang binaba ang kamay. Hindi ka ba natatakot sa akin? Humakbang siya pabalik. Naglalaho sa gitna ng liwanag at dilim. Hindi ako natatakot sa mga ritual na kumakain o sa aking ex na nagnanakaw ng pera. Matakot ka man lang sa isang tabak na kayang protektahan ang buhay ko. Walang pakialam kung sino ka noon. Anong kasalanan ang nagawa mo? Sa bahay kong ito. Ikaw ay si Huang Ju lang. Ako ang nagbayad, nagbigay ng pagkain. Ikaw ang magbabantay, ibibigay mo ang buhay mo. Asahan mo lang ang transaksyon na ito, gawin mo ng walang alalahanin. Huang Ju na pailing. Tinitingnan ang maayos na balot sa braso niya. Biglang umiti ng bahagya ang labi niya. Ayan, Gil. Zhu, mas baliw ka pa kaysa sa inaasahan ko. Baliw na ang mundo. Paano ba mabuhay ang mga malinaw ang isipan? Inilapag ko ang tanso na palanggana at naglakad palabas. Sa pintuan, huminto ako. Kahit na naputol ang ugat ng iyong binti. Hindi pa ito ganap na namatay. Kapag naibenta ko na ang unang batch ng bigas, hahanapan kita ng dalubhasang manggagamot mula sa tsuntang. Para ikabit siya. Hindi ko tiningnan ang kanyang mukha. Diretso akong pumasok sa dilim ng gabi. Ikalawang araw matapos ang pag-atake ng magnanakaw. Sa wakas ay nagkaputok na ang angkan ng Zhu. Panginoon, may masamang balita. Si Zhu Deshui, ang matandang sinungaling, nakipagsabwatan sa tagapangasiwa ng bayan na si Zhang. Kasama ang ilang dosenang mga taga-Bukirin. Pinuno nila ang daanan mula sa Longhe. Nakunot ang aking noo. Ang puting Dragon River ang tanging pinagkukunan ng tubig sa loob ng daang milya. Sa mga nakaraang buwan, matindi ang tagtuyot. Mabilis nang naubos ang tubig sa ilog. Ngayon, kung sila'y magpapatuloy sa pag-agaw ng tubig, ang aming libu-libong ektarya ng lupa ay tuluyan ng mawawala ng tubig. Bagaman ito ay matibay sa tagtuyot, hindi ito kayang tiisin ng 10 araw o kalahating buwan. Na walang patak ng tubig na sumusuporta. Gusto nila tayong patagilid na mamatay sa uhaw. Pinipilit tayong ibigay ang lupa. Kumuha ng karwahe, tawagan si Huang Ju. Dalhin ang perang 100,000 na ipinadala ng boss kagabi. 2 tiket sa itaas. Ang karwahe ay mabilis na tumakbo, hindi umabot ng kalahating oras. Nakarating na sa Qingfeng Gorge sa itaas ng Zilong River. Masyadong malayo. Makikita si Zhu Deshui na nakaupo sa malaking upuan sa tabi ng ilog, na nag-uutos sa ilang dosenang mga kabataan, gamit ang mga sako ng buhangin at malalaking bato, upang harangan ng husto ang daloy ng ilog pababa. Si Zhu Wanyan, tiyuhin niya, ay sinabi na sa iyo noon, na ang langit ng nayon ng Zhu ay pinapangalagaan ko, si Zhu Deshui. Hindi ka ba marunong magtanim? Gusto kong makita kung ano ang kayang tumubo sa iyong lupa ng walang tubig. Biglang sumabog ang tawanan ng mga tao sa paligid. Nakatayo ako sa karwahe. Tinitingnan siya mula sa itaas. Ate, pinutol mo ang daloy ng ilog. Hindi ka ba natatakot sa galit ng punong bayan? Nandito lang si Ginoong Zhang ng tanggapan ng bayan. Sabi ng county magistrate, sa taon ng matinding tagtuyot, mahalaga ang pinagkukunan ng tubig. Ang mga mabubuting lupain sa nayon na ito. Yung lupa ng malaking bahay na iyon ay lupaing maalat at tuyo. Talagang wala ng silbi. Huwag nang sayangin ang tubig na ito. Magandang huwag sayangin. Hindi ako nagalit, kundi kumuha lamang ng makapal na pulang papel mula sa aking manggas. At dahan-dahang inalog. Ginoong Zhang, dahil nandito ka. Hindi na ako kailangang pumunta sa munisipyo.
2 oras na ang nakalipas. Nandyan na ang mga tao ko sa estado. Mula sa pinagmulan ng Longhe, sa lugar na ito ng Kingfeng Gorge. Kasama ang 500 mo ng bakanting bundok sa paligid. Gumastos na ako ng 10,000 layang ng pilak. Binili ko na ang buong bundok at ilog. Ang malaking selyo ng pamilya Zhu ay dapat na naipatatak na sa ngayon. Sa paglabas ng mga salitang ito, naging tahimik ang buong lugar. Naninigas ang ngiti sa mukha ni Zudeshri. Tumingin ka sa akin na parang nakakita ng multo. Nagsasalita ka ng walang katotohanan. Saan ka kumuha ng ganong kalaking pera? Hindi lang ako bumili ng pinagmulan. Kumuha rin ako ng pinakamagaling na manggagawa sa lalawigan sa mataas na presyo. Simula bukas, magtatayo ang Kingfeng Gorge ng isang dam na 3 talampakan ang taas. Ang tubig ng Bailonghi. Mula ngayon, ang tubig na papasok sa malaking imbakan ng tubig ng pamilya Zhu. Dahil pinuno ng 2 tiyuhin ang daluyan ng ilog. Dapat itong maging matibay. Walang patak ng tubig ang dapat pumasok sa inyong mga bukirin. Huwag mong isipin na ito ay tubig na iniwan ng ating mga ninuno. Ikaw, mababangis na babae, ay hindi dapat ito ang kinin. Bang, si Huangju ay hindi alam kung kailan siya lumitaw sa harap ng karwahe. Ang panggatong na itaga ay hawak pa sa kanyang talim at supot. Malakas na tumama sa dibdib ni Zudeshri. Diretsong bumagsak si Zudeshri. Tumama sa mga sako ng buhangin. Nagsuka ng dugo. Batas ng dako, pribadong ari-arian. Sagrado at hindi dapat galawin. Kung gusto niyong makakuha ng tubig, gamitin niyo ang mga titulo ng lupa niyo. Palitan ng tubig ang aking bukirin. Huwag nang palitan, mamatay na lang dito sa tag-init na ito. Ibinaba ko ang kurtina ng sasakyan at bumalik sa bayan. Dumaan ang karwahe sa mga daing ng kawawang si Zudeshri. Ang tuyong lupa ay nag-angat ng alikabo. Pinapainit ng matinding araw ang mga bitak na lupa. Ang mga balat ng puno sa paligid ng Yongzhou ay nilantakan ng mga nagugutom na nagtatakas. Sa loob ng maikling 2 linggo, ganap nang natapos ang dam sa Kingfeng Gorge. Ang tubig ng Bailong River ay mahigpit na naipon sa reservoir ng aming malaking bahay. Sa pamamagitan ng lihim na kanal na ipinahukay ko magdamag, tuloy-tuloy na dinidilig ang mahigit 1,000 ektarya ng palay sa Hilagang Dalisdis. Ngunit ang nayon ng pamilya Zhou sa ibaba ng dam ay naging parang impyerno. Ang mga Zhou na umasa na mapuputol ko ang daloy ng tubig ay halos mamatay. Ngunit sa oras na ito ay nahaharap sa kawalang anuman, na kahit patak ng tubig mula sa balon ay hindi makuha. Ang mga taga-baryo ay may mga mata na malalim ang pagkakasalubong. Mga buto na lamang ang natira. Parang isang grupo ng mga patay na naglalakad. Dumating na ang mga leader. Si Ginoong Li ay nakatayo sa tor. Tumingin sa madilim na pulutong sa labas ng baryo. Medyo nanginginig ang boses. Nakatayo ako sa mataas na pader ng lungsod. Tinitingnan ko ang ibaba. Binubuhat si Zudeshri gamit ang stretcher. Mukhang manglaw. Kasama niya ang ilang daang mamamayan mula sa Zhoujia Village. At mga nakatira sa kalapit na mga nayon na nagsitakas. Maraming mata ang nakatitig sa akin ng matindi. Sa likod ng mataas na pader, ang gintong alon ng palay. May ilan na hindi na nakatiis at sinimulang kagatin ang tuyong lupa. Ginoong Zhou. Ginamit ni Zudeshri ang lahat ng kanyang lakas. Na nanginginig na itinaas ang makapal na dilaw na aklat. Ito ang talaan ng angkan ng Zhou. Sa nakaraang buhay, ang mga tuntunin sa aklat na ito. Napilitan akong mamatay ng may hinanakit bilang ina ng hari. Napilitan akong ipasa ang lahat ng ari-arian natin kay Gu Jing'an. Nagkamali si ikalawang tito. Nagkamali ang ating angkan. Sa huli, isa ka pa ring miyembro ng pamilya Zhou. Nakikiusap ako, alang-alang sa ating iisang pinagmulan. Bigyan mo kami kahit kaunting tubig. Maawa ka at magbigay ng kaunting pagkain. 3 batang anak na ang namatay sa gutom sa baryo. Sa kanyang pagyuko, nang biglang lahat ng nasa likod ay nakaluhod ng sabay-sabay. Ang mga sigaw ng paghihinagpis ay umalingaw-ngaw. Nakatingin ako sa mga mukha sa ibaba, na dati ay nagmura sa akin, na naglalakas loob na siraan ang mukha ko. Walang kahit isang emosyon sa puso ko. Ngayon niyo lang naalala na isa ako sa pamilya Zhou. Isang malamig na tawa. Ang boses ay dumaan sa pinalakas na kawayan. Malinaw na narinig ng bawat isa. 2 buwan na ang nakalipas, binuksan ninyo ang pinto ng aming bahay. Nang gusto ninyong ipagbili ang aming lupa at bahay. Bakit hindi ninyo sinabi na iisa ang ating pinagmulan? Pinutol ninyo ang tubig mula sa ilog Zilong. Gusto ba nilang patagilid na mamatay sa uhaw ako at ang nakababatang kapatid? Bakit? Hindi ba nila naiisip na magkakapareho tayo? Sa ibaba, tahimik na tahimik. Tanging mabigat na paghinga lamang ang naririnig. Sobrang dami ng mga refugee, kapitan. Kung magugutom sila at sumugod sa baryo, baka hindi kayanin ng mga tao natin. Sila uli ay nagbaba ng boses at nag-aalala na sinabi. Tumingin ako sa tabi kay Huangju na nakatayo. Nakakross ang kanyang mga braso. Isang makintab na pangmatagalang kutsilyo ang nakasabit sa kanyang baywang. Ang natitirang kanyang isang mata ay malamig na tumingin sa ibaba. Parang tinitingnan ang isang grupo ng mga langgam. Sa likod niya ay may 50 na gwardiya na aking na-recruit. Gamit ang malaking halaga ng pera at pagkain. Buong armas. Nakahanda ng mabuti.
Sino ang may lakas na umakyat sa pader? Walang awa sa pagpatay. Hindi malakas ang boses ni Huang Ju. Ngunit may dala itong nakakatakot na puwersa ng pagpatay. Hindi kailangan ng pagpatay. Lumalampas ako sa pader. Kinuha ni Duoko ang isang bunto ng papel na inabot nila uli. Ang mga patakaran sa talaan ng pamilya ni Zudeshwi ay nagsasabing walang talento ang mga babae. Hindi maaaring ipamana ang yaman. Sinasabing wala silang kakayahan na dapat ipagkaloob sa buong angkan. Kung ang talaan ng pamilya ay nakakasira ng buhay. Ngayon ay magtatayo ako ng bagong patakaran. Bigla kong itinaas ang kamay ko. Humahagibis ang daang libong mga kasulatan na may pula na marka. Parang nyebe na lumilipad mula sa pader ng lungsod. Nahuhulog sa harap ng mga nagugutom na mamamayan. Ito ay isang kontrata ng pag-aalay ng sarili bilang alipin. Kapag nilagdaan ninyo ito, hindi na kayo kabilang sa angkan ng zoo. Kundi ako, si Zuwanyan, ang inyong tagapag-alaga at pangunahing manggagawa. Mula ngayon ang kontrata. Mula ngayon, hindi na kami sakop ng mga alituntunin ng angkan. Tanging ang mga patakaran ko lang ang susundin. Sa trabaho, 3 beses ang pagkain sa isang araw. May puting harina at pinong bigas. Kung may sakit, ang pambili ng gamot ay mula sa pondo ng angkan. Pero kung sino man ang magtatangkang magtampo o magtago, o magbanggit pa ng kahit isang salita tungkol sa mga alituntunin ng angkan, agad na siyang sipaing ng mariin. Huwag na huwag gamitin ng mali. Sa Didi Town, sa Southwater. Tinitingnan niya ang kanyang katawan na nanginginig ng labis dahil sa kawalan ng pag-asa. Tungkol naman sa iyong tiyo. Matanda ka na. Hindi ka na makakagawa ng trabaho. Itago mo na lang ang family tree na ito. Dalhin mo na lang sa kabaong at dahan-dahan mong basahin. Tahimik ang mga tao sa ibaba ng ilang sandali. Biglang may isang babaeng may bitbit na payat na sanggol, na nagmadaling gumapang at tumakbo papalapit. Dinampot niya ang isang kasulatan. At kinagat ang daliri bago pumirma. Inay, inay. Nakikiusap po ako, Big Boss, bigyan niyo po ng kahit kaunting lugaw ang anak ko. Ito ay parang isang senyales. Ito ay parang isang senyales ploinant. Saan mang dako, ang mga gutom na tao ay nagmamadaling sumugod sa mga inabandunang libro. Anong mga daang taong angkan? Anong mga ranggo at asal? Sa harap ng mga mata na nag-aapoy sa gutom. Wala itong halaga. Nadapa si Zudeshwi sa agos ng tao. Nanghihintay siya ng walang pag-asa. Sa mga kamag-anak na dati niyang sinusunod. Para lang mabuhay. Hindi nag-atubiling iwan siya. Nang walang laban. Wasakin ng 100 taon na ang pananakop ng angkan. Simula ngayon. Wala nang angkan ng Zhao sa lupaing ito ng Yongzhao. Tanging ako, si Zuwanyan, ang may-ari ng Iron Wall Manor. Nasa malaking kaldero sa labas ng manor sa gabi. Nagluluto ng malapot na lugaw mula sa bigas ng tsampa. Ang amoy ng bigas ay umaabot ng 10 milya. Nakatayo ako sa aking silid-aralan. Ang mesa ay puno ng mga bagong pirmahang kontrata sa trabaho. Ang mesa ay puno ng mga bagong pirmahang kontrata sa trabaho. Dahil dito, mayroon akong daan-daang manggagawa. Longkak ang aking pangalawang batch ng mga buto ng unsing. Mataas na ani ng patatas at drought-resistant na soybeans lonica. Sa wakas ay maaari na itong itanim ng malawakan lonira. Sa wakas ay maaari na itong itanim ng malawakan. Dumadagundong ang pintuan. Pumasok si Huang Juduan na may dalang isang mangkok ng malamig na munggo. Hindi siya nakasuot ng maikling brown na coat, kundi nakapagbihis siya ng itim na kasuotan. Sa mga nakaraang buwan ng pagpapagaling, ang mga lumang sugat niya ay halos gumaling na. Ang dati niyang payat na pisngi ay naging mas makinis. Ang peklat na tumatawid sa kanyang ilong ay hindi nagbigay sa kanya ng pangit na anyo. Sa halip, nagdagdag ito ng kaunting wild at matalim na anyo. Ang mga tao sa labas ay naayos na. Nakatanggap tayo ng 412 tao. 150 ang mga kabataang lakas paggawa. Lahat ng ito ay isinama ko sa mga bantay at patrol. Inilapag niya ang ginisang munggo sa harap ko. Maingat ang galaw. Salamat sa pagtatrabaho ng husto. Kinuha ko ang mangkok at isang higop ang ginawa ko. Ngunit narinig ko ang mababang boses niya na sumisigaw sa ibabaw ko. May nangyaring masama sa kabisera. Bigla akong huminto sa paghawak sa mangkok na porselana. Itinaas ko ang aking tingin sa kanya. Hindi umiwas si Huang Ju sa aking tingin. Kumuha siya mula sa kanyang bulsa ng isang lihim na sulat na may wax seal. Ipinatong ito sa mesa. Walang pangalan sa sobre. Mayroon lamang isang madilim na pulang kakaibang simbolo. Ito ay simbolo ng pinakamataas na lihim militar ng Datu Chu. Tanda ng Flying Fish Guard. Ang matinding tagtuyot ay kumalat sa 5 hilagang lalawigan. Walang pondo ang kaba ng bayan. Hindi makapagbibigay ng kahit isang butil ng tulong sa sakuna. 3 araw na ang nakalipas ng sinamantala ng mga kabalyero ng Beitang upang magpasok sa pinto. Nakuha nila ang 3 lungsod ng sunod-sunod. Ang hukbong Zeng na nakabase sa Beijing ay walang pagkain sa loob ng 3 buwan. Nagsimula ng pumatay ng kabayo para sa pagkain. Ang boses ni Wang Ju ay kalmado. Kalmado na parang nagsasalita tungkol sa ibang tao. Ngunit ang kanyang nakapiring na kamao, ang mga ugat sa likod ng kamay na namumuo, ay nagsasabi ng kanyang damdaming nagangalit sa loob. Inilapag ko ang mangkok, at ang tingin ko ay napunta sa lihim na sulat.
Ito ang liham para sa'yo. Huminga ng malalim si Huang Ju. Biglang nagpatira pa. Hinila niya ang itim na cloth na nakatakip sa kanang mata. Yung sinasabing bulag na kanang mata ay hindi palang sira, buo at maayos. Malalim na parang malamig na lawa ang itim na mata. Dalawang mata ang nakatingin sa akin ng sabay, na may di mapag-aalinlangang determinasyon at pakiramdam ng panggigipit. Inilabas niya mula sa kanyang dibdib ang isang itim na bakal, na may ukit na dragon na nakabalot sa tigre, na malakas na ibinagsak sa aking mesa. Ang dakilang general ng dako, Huang Yunjin. Binuka niya ang kanyang manipis na labi, at binitiwan ang salitang dating umugong sa buong mundo. Ang pangalang nakapagpapakaba sa mga Nordo. 6 na buwan na ang nakalipas, nakipagsabuatan ang mga kalaban sa palasyo at mga traidor na sundalo. Nagdala sila ng lason sa aking mga rekurso. Nagresulta ito sa malaking pagkatalo ng aking hukbo. Pinilit kong makaligtas sa labanan. Napalipat sa Yongzhou. Nais kong malaman kung sino ang traidor, at muling magplano para sa kinabukasan. Tinutukan ako ni Huang Yunjin ng kanyang matalim na tingin. Parang nais niyang tunghayan ang aking kaluluwa. Sa mga nakaraang buwan, si Zuan yan. Nakita kong pinabango mo ang isang lupain ng pagkamatay. Nakita kong winasak mo ang pamilya ng walang laban. Alam ko ang iyong mahiwagang kakayahan sa pagsasaka. Alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. At hindi ko rin balak magtanong. Ngunit kailangan ko ng pagkain ngayon. Buhay ng 10,000 sundalo ng Zhengu. Hilagang hangganan ng Dachu. Buhay ng milyong mamamayan ay nasa iyo. Sa libu-libong ektarya ng lupa. Tumingin sa simbolo ng pinakamalakas na puwersa ng Dachu, ang tigre. May isang saglit na huminto ang tibok ng puso. Ang dakilang general ng Zhengu na si Huang Yunjin sa kanyang nakaraang buhay. Narinig ko ang pangalang ito bago ako mamatay. Namatay siya sa labanan sa Beijing dahil sa kakulangan ng supply. Namatay siya sa labanan dahil sa pagkapagod. Matapos siyang mamatay, bumagsak ang hilagang hangganan ng dakilang Chu. Nawasak ang bansa at ang pamilya. At sa panahong iyon, si Gu Jing'an ay nag-aaksaya ng aking pera sa kabisera, nag-iinuman at naglilibang. Akala ko ang kapansanan ng mga ngaso na aking tinanggap. Ito ang huling gulugod ng kaharian na malapit ng bumagsak. Gaano karami ang kailangan mo? Pinipigilan ang pagkabigla sa puso. Malinaw ang boses. 100,000 na bato, halos lahat ng iyong mga supply sa iyong bukirin. Wala akong salaping papel para sa iyo. Tanging ang tigre na simbolo at ang buhay ni Huang ang mayroon ako. Parang nag-freeze ang hangin. 100,000 busel ang butil ng palay. Sa taon ng matinding tagtuyot na ito, napakahalaga nito. Sapat na upang bilhin ang kalahating Yongzhou. Hindi lang ito basta pagkain. Ito ang aking kabuhayan at paninindigan. Lahat ng aking baraha para maghiganti sa pamilya Gu. Ako'y nakatingin ng mababa. Sa malamig na tumpok ng tiger talisman sa mesa. Biglang tumawa. Huang Yunjin, sobrang mali ang pagtingin mo sa akin, Zuan yan. Ayaw ko ng buhay mo. Ang gusto ko ay ang mga alituntunin ng dakilang Chu. Ako ang magtatakda. Lumakad ako sa tabi ng pader. Hinila ko ang mapa ng teritoryo ng dakilang Chu na nakasabit sa pader. Itong 100,000 sako ng bigas, ibibigay ko. Hindi lamang bigas. Bibigyan din kita ng pinakamagandang gamot sa pagdurugo, na makapagpapabilis sa mga kabayo ng 1,000 milya sa isang araw. Ngunit ang kapalit na hinihingi ko ay kapag napayapa mo ang hilagang hangganan. Gusto kong ipasa mo sa korte. Nagawaran ako bilang unang babaeng opisyal ng agrikultura sa 3 antas mula nang itinatag ang dakilang Chu. Hindi ba't si Gu Jing'an ang pinakamahalaga? Yung kaunting karapatan at katayuan niya ba? Kung ganon, kailangan kong tumayo sa harap ng korte. Gamit ang kanyang pinakamahalagang batas at kapangyarihan. Unti-unting durugin ang kanyang mga buto. Tumingin si Huang Yunjin sa akin. Sa kanyang malalim na itim na mga mata. Unang beses na nagliyab ang matinding apoy. Ito ay isang pagkabigla na katapat sa laban. Ito rin ay labis na pagkakaakit ng mga matatanda sa isa't isa. Wala siyang sinabing labis na salita. Hinawakan lang niya ang aking pulso. Mainit ang kanyang palad. Halos masunog ako nito. Isang salita, isang kasunduan. Hintayin mo akong bumalik. Sino man ang mga has na humadlang sa iyong daan, ang aking espada ay papatay para sa iyo. 3 araw mula ngayon sa gitna ng gabi. Hahatiin ko ang mga suplay ng pagkain sa 2. 50,000 bato ang unang ipapadala. Sasamahan ng mga pinagkakatiwalaang tauhan papuntang Hilaga para sa suporta. Utos ng hukbo ng bansa. 50,000 bato ang iiwan sa bahay bilang reserba. Walang sinuman ang dapat makaalam tungkol sa mga suplay ng pagkain. 100 na itim na sasakyan ang tahimik na umalis sa mansyon. May dala itong mga supply at gamot na nauna nang umalis. Si Huang Yunjin ay nagsuot ng kanyang lumang armor. Napunit-punit ngunit nalabhan na. Bago umalis, hindi siya yumakap. At hindi rin siya nagpaalam sa kanya. Kundi tahimik na isinabit ang kanyang pangdepensa na maikling kutsilyo. Sa aking bewang. Nag-iwan ako ng 50 na lihim na tauhan ng flying fish sa paligid ng Zhuangzi. Ang kutsilyong ito ay nagdudulot ng kamatayan. Ingatan mo ang iyong sarili. Matapos sabihin iyon, siya ay sumakay sa kabayo.
Kasama ang karavan na magtatakda ng kapalaran ng dakilang Chu. Nawawala sa malawak na dilim ng gabi patungong Hilaga. Sa ikapitong araw pagkatapos niyang umalis, ganap na nagulo ang lungsod ng Yongzhou. Ang tagtuyot na nagdulot ng gutom ay hindi na maitatago. Nagpadala ang korte ng isang espesyal na sugo upang mangalap ng pagkain. Dumating na ang mga bantay ng espesyal na sugo sa labas ng bayan. Dinala ng county magistrate ang mga tao. At pinalibutan ang ating nayon. Ang espesyal na sugo ay mula sa kabisera. Nagsusuri ako ng mga account ng Kiubo. Hindi ko man lang itinataas ang aking ulo. Sinasabing ito ay ayon sa utos ng emperador, na kailangan kunin ang lahat ng mga supply ng pagkain sa ating nayon. Ang nangungunang opisyal na ito ay si Gu Jing'an. Si Ginoong Gu ay nagbihis at umalis. Si Gu Jing'an, ang kamay ko na humahawak ng brush ay bahagyang huminto. Dumapo ang makapal na tinta sa aklat ng mga tala, na naging isang itim na bulaklak. Sa nakaraang buhay, siya ay umakyat sa mataas na posisyon sa ibabaw ng aking mga buto. Sa buhay na ito, nasa Beijing siya. Nalaman niyang nakapag-ipon siya sa pagtatanim. Kaya't di na niya mapigilang kunin ang utos ng hari. Nais niyang agawin ang aking buhay na pagkain. Inilagay ko ang panulat. Kinuha ko ang basang panyo. Dahan-dahang pinunasan ang tinta sa dulo ng aking mga daliri. Tumayo ako. Tanggalin mo yung gintong bulaklak sa baywang mo. Para sa aking gintong dodger. Makikita ko ang walang hiya kong dating asawa. Ang bandila sa labas ng bayan ay nakakaabala. Ilang daang opisyal ng lalawigan na nakasuot ng maliwanag na panangga. Napalibutan ang aking 2 talampakang mataas na pader na parang tubig. Napakaliwanag ng araw. Si punong bayan Jiang ay nakayuko at nakangiti. Nakatayo sa tabi ng isang marangyang karwahe na gawa sa Purple Heart. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan. Kasama si Ginoong Li at ilang mga gwardya. Lumabas akong may malamig na ekspresyon. Inangat ang kurtina ng karwahe. Si Gu Jing'an ay bumaba sa karwahe sa likod ng ebidensya. Hindi kami nagkita sa loob ng 6 na buwan. Medyo pumayat siya. Pero yung pagiging mapagmataas niya, at ang mapagmataas na paraan ng kanilang angkan, mas malala pa kaysa noong nasa kabisera siya. Suot niya ang unipormeng kulay rosas na may palamuti ng crane. Hawak niya ang isang selyo na kulay dilaw na maliwanag. Nang tumingin siya sa akin, una ay nagkaroon siya ng di kapanipaniwalang reaksyon. Pagkatapos ay, biglang sumiklab ang isang komplikadong emosyon na may halong paghanga at inggit. Noong nasa kabisera ako, upang makuha ang kanyang simpleng eleganting panlasa, palagi akong nagsusuot ng luma at matandang damit. Inilalagay ko ang sarili ko sa isang maputla at payat na babae sa loob ng bahay. At sa ngayon, suot ko ang isang formal na puting uniforme na may madilim na pattern. Nakatayo ang mahabang buhok. Nakabitin sa baywang ang isang maikling espada na may gintong hawakan. Sa ilalim ng araw, ang aking mga mata ay malamig na parang yelo. Wala nang bakas. Nang dating anyo ng isang pantulong na tila minamaliit. Si Zuwan yan ay hindi pa nakikita sa loob ng kalahating taon. Pero mukhang maayos naman ang buhay mo. Noong una, umalis ka sa galit. Wala akong pakialam na makipagtalo sa iyo. Ngayon, nasa panganib ang bansa. Inutusan ako ng emperador na magtipon ng bigas sa Jiangnan. Basta't ibigay mo ang lahat ng bigas sa bukirin na ito. Upang punan ang kakulangan ng yaman ng bansa, maaari kitang ipagtanggol sa harap ng emperador. At bigyan ka ng tanda bilang isang mabuting mamamayan. Huminto siya sandali. Pinaigting ang boses. Nagpalit ng anyo na akala niya'y puno ng damdamin. Si Wan Er ay nagkaroon ng pagkalaglag 2 araw na ang nakalipas. Nasugatan ang kanyang katawan. Sabi ng doktor, mahirap na siyang mabuntis muli. Yan. Kung makakagawa ka ng malaking bagay sa pagkakataong ito. Sama-sama tayo bumalik sa Beijing. Hindi lang kita susunugin ang sulat ng pagtanggi sa kasal. Maaari ko ring ibalik ka bilang aking pangalawang asawa. Ang posisyon bilang pangunahing asawa sa pamanang pamilya ay nananatiling sa iyo bilang pangalawang asawa. Nakikita ko ang nakakainis na mukha niya. Halos mapatawa ako. Tumingin ako ng bahagyang nagtataas ng kilay. Parang nakatingin sa isang pilyong payaso. Ito na ang pinakamagandang resulta na makakamit mo. Ikaw, isang babaeng nahulog sa kahihiyan. Isang balo. Talaga bang gusto mong makuha ang atensyon ng mga lalaki dito sa nayon? Hindi mo ba alam na mag-isa ka na lang? Ibigay mo ang iyong mga ani. Dadaling kita pabalik sa kabisera para mamuhay ng marangya. Mukhang hindi masyadong magaling ang alaala mo, Ginoong Gu. 6 na buwan na ang nakalipas sa malaking bulwagan ng pamilya Gu sa kabisera. Ang sulat ng pag-atras ng kasal ay ikaw mismo ang pumirma. Ginamit mo ang aking dote para sa ibang babae. Pati na ang pagbibigay sa akin ng lason. Lahat ng ito ay nakarehistro sa Shonshanfu. Gusto mong sunugin ang sulat ng pag-atras ng kasal. Maaari mo bang sunugin ang mga ebidensya sa Shonshanfu? Zuwan, huwag kang maging walang hiya sa akin. Ako ay bumaba sa timog ngayon. Alinsunod sa utos ng hari upang maghanap ng pagkain para sa hukbo. Ngayon, ang labanan sa Hilaga ay lalong tumitindi. Ang hukbo ng bansa ay nawala ng suplay. Ang Dachu ay nasa bingit ng panganib. May libu-libong sako ng bigas na nakaimbak dito sa inyong hasyenda. Kung hindi ninyo ibibigay,
Ito ay ituturing na pagtatago ng supply, pakikipagsabuatan sa kaaway, at pagtataksil sa bansa. May karapatan akong agad na patayin ang buong pamilya mo. Agad na naglabas ng kanilang mga tabak ang mga sundalo sa paligid. Ang liwanag ng mga tabak ay kumikislap sa ilalim ng matinding araw. Si Ginoong Zhang, ang county magistrate, ay pinapawisan sa tabi. Patuloy siyang nagagalit. Sino ang may lakas ng loob na mangahas sa harap ng kinatawa ng pamilyang Zhu? Bakit hindi niyo pa binubuksan ang bodega ng bigas? Maghintay kayo sa mga utos. Agad na niyakap nila Oli at ng mga tagapangalaga ang kanilang mga sandata. Naging tensyon ang atmosfera. Ngunit hindi ako umatras kahit isang hakbang. Tumingin ako kay Gu Jing'an. Sa mukha niyang akala niya ay panalo na siya. Biglang umiti siya ng may pagmamay-ari. Naghahanda ng mga rekurso. Ginoo Gu, paulit-ulit mong sinasabi na walang pagkain ang hukbong pansiguridad. Nasa bingit ng panganib ang Dachu. Pero paano ko narinig? Nakahapon lang. Ang 800 milyang agarang ulat mula sa kagawaran ng militar ay naipadala na sa kabisera. Nagtaka si Gu Jing'an at nakakunot ang noo. Anong ulat mula sa militar? Ako ay umalis ng Beijing kalahating buwan na ang nakalipas. Bakit may balita tungkol sa militar? Ikaw na isang probinsyanang babae, naninira pa sa usapin ng Estado. Naninira sa usapin ng Estado. Hindi, naglalahad lang ako ng katotohanan. Kinuha ko mula sa aking manggas ang isang piraso. Tampok ang pulang selyo ng Ministry of War sa isang kopya. Ito ay isang lihim na signal mula kay Huang Yunjin na iniwan noong nakaraang gabi, ang Flying Fish Guard. Katatanggap lang ito sa pamamagitan ng lihim na paraan. 5 araw na ang nakalipas. Ang dakilang general ng bansa, si Huang Yunjin, ay personal na nanguna sa 30,000 kabalyero. At biglang umatake sa kampo ng kaaway sa Hilaga sa gabi. 50,000 ang pinugutan ng ulo. At nabihag ng buhay ang kanang hari ng mga kaaway sa Hilaga. Hindi lamang hindi naubusan ng pagkain ang hukbo ng Zeng, kundi sagana pa sila sa supply. Ang moral ay mataas. Sila ay kumakain ng pinakamagandang bigas mula sa Jiangnan. Gumagamit sila ng espesyal na damo na nagpapabilis sa mga kabayo ng labanan. Ginoong Gu. Ngayon, hawak mo ang isang utos na hindi nawasto. Dumating ka rito para mag-ayos ng supply ng pagkain para sa hukbo. Anong bansa ang supply ng pagkain na iyong inaasikaso? Sa mga salitang ito, naging gulo ang buong lugar. Nanghihina ang mga binti ni Ginoong Zhang. Hindi makapaniwala na nakatingin kay Gu Jing'an. Nagsimula ring magtinginan ang mga opisyal at sundalo sa paligid. Tagumpay sa Beijing. May supply ang hukbo ng bansa. Kaya't bakit sila nandito para mang-agaw kasama ang imperial na sugo? Ano ang nangyayari? Biglang nagbago ang mukha ni Gu Jing'an. Mahigpit niyang hinawakan ang papel sa aking kamay. Sumigaw siya ng malakas. Imposible, hindi ito maaaring mangyari. Walang ibinigay na butil ng pagkain ang Ministry of Revenue sa Hilagang Hangganan. Paano magkakaroon ng supply ng pagkain ang hukbo ng Zeng? Ito ay peke na ulat ng militar. Dapat kang parusahan ng mas mabigat. Dalhin ang babaeng ito na nagkalat ng mga kasinungalingan. Na nagugulo sa mga tao. Ilang mga tapat na sundalo ang agad na sumugod na parang mga lobo. Sino ang may lakas na humawak sa kanya? Isang malakas na sigaw na parang kulog ang umabot mula sa dulo ng daan. Kasunod nito ay ang tunog ng mga kabayo na parang yumanig sa lupa. 100 mga kabalyero na nakasuot ng mabigat na baluti at may hawak na mahahabang sibat. Parang isang itim na kidlat. Agad na pinunit ang bilog ng mga sundalo ng Zhu. Ang takot na pumatay na nakuha mula sa bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Direktang nagpasindak sa mga sundalo ng Zhu, na nagpatapon ng kanilang mga sandata. At patuloy na umatras. Tumigil ang tunog ng mga kabayo. Sa gitna ng hanay, isang itim na kabayo na may kahusayan ang lumabas. Ang lalaki sa likod ng kabayo ay nakasuot ng itim na balabal. Simbolo ng pinakamataas na kapangyarihan ng general ng Dachu, ang panlong na mabigat na espada. Sa kanyang mukha na tila hinasa ng kutsilyo at pang-ukit. Wala nang bakas ng luma at sirang itim na panyo. Isang pares ng malalim na itim na mata na malamig na parang mga bituin. Na tiningnan ang buong paligid. Siya ay si Huang Yunjin. Hindi siya namatay sa Hilagang Hangganan. Bumalik siya na may walang kapantay na kaluwalhasyan. Nang makita ni Gu Jing'an ang mukha na iyon, nanghina ang kanyang mga binti. At bumagsak siya sa lupa. Ang utos sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Ako ang general ng bansa. Si Gu Jing'an ay nanginginig na parang butil ng bigas. Hindi makapagbuo ng isang buong pangungusap. Kahit na hindi siya nakapasok sa digmaan. Ngunit sa harap ng korte, sino ang hindi nakakakilala? Sa Diyos ng kamatayan na kahit ang royal na pamilya ay natatakot. Si Huang Yunjin ay bumaba mula sa kabayo. Hindi man lang tumingin kay Gu Jing'an na nakahandusay sa lupa. Malaki ang kanyang mga hakbang sa gitna ng tao. Diretso siyang lumapit sa akin. Ang mga mata niyang puno ng determinasyon sa pagpatay. Sa sandaling iyong naabot ako, naging isang lawa ng tagsibol. Ang kanyang tingin ay dumaan sa aking sinturon na may maikling tabak. Ngumingiti ng bahagya. Ginoo Zhao. Mababa ang kanyang boses. May bahid ng hindi madaling mapansin na lambing. Huli na ako. Pinapanood ko siyang nakaupo ng matatag ngunit nakatayo pa rin. Sa wakas, ang kanyang tensyon ay bumaba na. Hindi pa huli.
Sakto lang. Lumiko si Huang Yunjin. Nakatutok kay Gu Jing'an. Yung bahagyang lambing kanina ay biglang nawala. Pinalitan ito ng nakakatindig balahibo na kapangyarihan. Gu Jing'an, ikaw ang may sulo ng utos tungkol sa pagkain, nagmamayabang dito. Alam mo ba, yung babaeng sinasabi mong papatayin ang buong pamilya mo. Kakatok lang siya sa buhay ko. Nagliligtas siya sa buhay ng 10,000 sundalo sa Hilaga. Nanginginig si Gu Jing'an sa takot. Nang bumabalik-balik ang liwanag sa pagitan niya at Huang Yunjin. Kayo. Isang buwan na ang nakalipas. Si Zudang Jia ang nagbigay lahat. Nang walang bayad na 100,000 busog ng butil at pagkain. Nakalutas nito ang kagipitan ng hukbong pambansang sandigan. Kahapon lang. Ipinahayag na ng hari sa maagang pagtitipon. Na si Zhu Wanyan ay itinalaga bilang pangunahing opisyal ng agrikultura sa Dakilang Chu. Ang gobernador ng 5 lalawigan ng Jiangnan. Si Gu Daren ay lumalabag sa batas ng datu. Pinipilit ang mga opisyal ng korte. Anong parusa ang nararapat? Gusto mo bang mamatay sa ilalim ng aking espada? O gusto mong dalhin sa palengke at pahirapan? Si Gu Jing'an ay tuluyang bumagsak. Ang kanyang ipinagmamalaking katungkulan. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang utos upang durugin ako. Sa harap ng walang hanggang lakas. At sa walang hanggang tagumpay sa militar na dala ni Huang Yunjin. Parang papel lang na mahina. Ginoo Huang, patawarin mo ako. Ako ay hindi alam. Ako ay tunay na hindi alam. Si Zhu Zhao ay isang ika-4 na klaseng babae na opisyal. Tumingin siya sa akin. Na parang humahagilap ng huling patibong. Yan. Tulungan mo akong humingi ng awa. Sa kabila ng lahat, mag-asawa tayo. Dahil sa ating nakaraan, hindi mo ako pwedeng patayin. Lumapit ako sa harap niya. Nakatayo ako sa itaas at nakatingin. Sa lalaking dati makapangyarihan, ngayon ay nakadapa na parang aso sa aking paanan. Gu Jing'an. Nakalimutan mo ba ang aking pagsagupa? Hindi ko kailanman gusto ang dugo. Ihihip ko ang aking daliri gamit ang napakababa na boses. Sa lakas ng boses na tayong 3 lang ang makakarinig, sinabi niya, dumating ka dito sa Jiangnan para mangalap ng bigas. Binigyan ka ng hukbong panloob ng 30,000 liang na pondo para sa bigas. Tama ba, alam mong tumataas ng husto ang presyo ng bigas sa kabisera. Walang makain ang mga tao. Pero para lang mabilis kang yumaman at mapatatag ang iyong kapangyarihan. Ipinuhunan mo lahat ng perang galing sa gobyerno sa ikalawang tiyuhin mo para sa spekulasyon ng hilaw na seda sa Jiangnan. Gusto mong gamitin ang monopolyo at labis na tubo para tuluyang kontrolin ang korte. Nais niyang samantalahin ang matinding tagtuyot para kumita mula sa pagbebenta ng sinulid. At pagkatapos ay gagamitin ang mga peking salapi para sa pilitang kunin ang pagkain ng mga tao. Upang punan ang kakulangan. Biglang sumikip ang mga pupil ni Gu Jing'an. Parang tinamaan ng kidlat ang buong katawan niya. Paano ko ba alam? Sa nakaraang buhay, nakasalalay ka sa negosyong ito ng sinulid. Ganap mong pinasok ang kalakalan sa Jiangnan. Kumikita ng sobra-sobra. Dumaan sa mga nagutom na mamamayan. Umakyat sa posisyon ng pangunahing ministro sa gabinete. Sayang, sa panahong ito, ako ang may sabi sa kalakalan sa Jiangnan. Sinasabi ko, 2 araw na ang nakalipas. Nakisali na ako sa 18 kumpanya ng kalakalan, kasama sina Qian Wansan at iba pa sa kabisera. Ibenta ang 500,000 piraso ng naipong lumang sutla. Ang presyo ng sutla mula sa Jiangnan ay bumagsak na sa pinakamababang halaga. Ang negosyo ng sutla ng iyong pangalawang tiyuhin ay tuluyan ng nalugi. Ang 300,000 tael ng ginto mula sa kagawaran ng pananalapi na iyong inutang ay wala ng pag-asa. Si Gu Jing'an ay nakaupo sa lupa. Ang kanyang mukha ay kulay abo. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay tuluyan ng nawala. Alam niyang inutang ang pondo ng militar. Hindi maganda ang pag-ipon ng pagkain. Nawala ng pondo ang gobyerno. Ang 3 paratang na ito. Si Gu Jia ay hindi lamang mawawala ng ari-arian. Kundi siya rin ay haharap sa parusang kamatayan ng kanyang buong angkan. Hindi ko siya pinatay. Ngunit inalis ko sa kanya ang pinakamahalaga niyang kapangyarihan at katayuan. Ganap kong winasak ang kanyang ipinagmamalaking pamilya. Ang ganitong pagpatay na walang dugo ay mas nakakapanghina kaysa sa isang saksak, na mas mabuti pang mamatay siya. Si General Huang ay ganid sa pondo ng militar. At may masamang balak. Pakiusap, ipasok ang general na ito pabalik sa kabisera. At ipasa sa 3 hukuman para sa paglilitis. Tumingin si Huang Yunjin sa akin. May isang sulyap ng hindi maikukubli na paghanga sa kanyang mga mata. Ibinalik niya ang espada sa talukbong. Humakbang siya. Ihampas ang mga ito sa matinding bilangguan. Ibalik sa kabisera. 2 mandirigma na parang mga lobo agad na lumapit. Tulad ng paghila sa isang patay na aso. Hinila nila si Gu Jing'an na parang putik pababa. Matapos dalhin si Gu Jing'an. Si Zhang County Magistrate at ang mga sundalo ay matagal nang natakot at nagsibagsakan. Bumalik sa katahimikan ang labas ng bayan. Ang huling liwanag ng paglubog ng araw ay sumisilay sa mataas na pader ng lungsod. Nagbibigay ito ng gintong pulang ningning sa lahat ng nakapaligid. Pinapalayas ni Huang Yunjin ang mga kawal na bakal.
Nakatayo mag-isa sa harap ko. Kinuha niya mula sa kanyang dibdib ang isang selyo na may maliwanag na dilaw na kulay. Maingat na ibinigay sa akin. Ito ang iyong opisyal na atas ng pagtatalaga bilang isang ikatlong antas na opisyal sa agrikultura. Juwanyan, nagawa mo ito. Mula ngayon, ikaw ang may kapangyarihan sa bodega ng bigas ng Dachu. Tinanggap ko ang mabigat na utos ng emperador. Hinaplos ng aking daliri. Ang itaas ay kumakatawan sa walang kapantay na kapangyarihan ng selyo ng Jade. Sa nakaraang buhay, namatay ako sa madilim na sulok na iyon. Akala ko ang kapalaran ng isang babae ay nakasalalay lamang sa lalaki. Sa buhay na ito, sa aking sariling lakas, gumamit ako ng isang buto na nagbigay sa akin ng kapangyarihang kayang magpabago sa mundo. Itinaas ko ang aking ulo at sinalubong ang malalim na mga mata ni Huang Yunjin. General Huang, ito ba ay maituturing na umaasa ka sa akin? Tinaas ko ang aking kilay. Bihira akong nagbibiro. Nagtaka si Huang Yunjin sa simula. Pagkatapos ay sumabog siya sa isang malalim at makapangyarihang tawa. Lumapit siya ng isang hakbang. Bigla siyang humawak. Inayos ang isang hibla ng aking buhok na tinangay ng hangin. Huwag sa tainga mo. Ang galaw na ito ay sobrang kontrolado. Ngunit may dalang isang di maipaliwanag na pagkakaibigan at pagiging dominante. Ang mahina na pagkain ng unang babaeng opisyal ng Datu Chu. Hindi matutugunan ng iba kahit hilingin. Hindi lang ako kakain. Gusto ko pang kainin habang buhay. Hindi ko alam kung tatanggapin ni Datu Zhou ang ganitong pagkakataon. Wala siyang sinabi na anumang mga pangako na walang kabuluhan. Ngunit sa mga mata niyang iyon, nakausli ang isang bagay na tanging sa pagitan ng mga matatanda lamang. Ang labis na paghitugma. Tinitingnan ko siya na tila magsasalita. Ngunit biglang narinig ko ang nag-aalalang sigaw nila uli sa likuran. Panginoon, may masamang nangyari. Doon sa kabisera. May malaking nangyari sa kabisera. Sila uli ay may hawak na liham mula sa kalapati, na tumatakbo ng may pagkakabangga. Agad na lumamig ang tingin ni Huang Yunjin. Kinuha niya ang papel, at nang buksan ito, nagbago ang kanyang mukha. Ano nang nangyari? Naramdaman kong may mali. Itanong ko ng mahinahon. Mahigpit na hinawakan ni Huang Yunjin ang papel. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tumingin siya sa akin na may komplikadong damdamin. Pumanaw na ang emperador. Naging hari na ang prinsipe. Kapatid ni Gu Jing'an. Yung gugiren na hindi pinapansin sa palasyo, ay itinalaga bilang emperatris. Biglang huminto ang hangin. Si Gu Jing'an ay nawasak ng aking plano. Dapat sana ipinatay ang buong pamilya. Ngunit ngayon, ang pamilya Gu ay nagkaroon ng isang emperatris. Ang sitwasyon ay tila sa pilitang nabaliktad. Sa silid-aralan ng Yongsu Manor, isang katahimikan na parang kamatayan. Ang naglalayag na liwanag ng kandila ay naglalarawan ng maikling liham na may dalawang linya. Pumanaw ang emperador. Ang bagong emperador ay 6 na taong gulang lamang. Ang kwento ng reyna ina, nasa likod ng tabing namumuno. Ang pamilya Gu ay talagang maswerteng tao. Mukhang malapit na silang maparusahan. Ngunit nakapagbabalik pa rin sa buhay. Umaabot pa sa mga sanga. Nasaan na si Gu Jing'an ngayon? Si Huang Yunjin ay nakakunot ang noo. Sabi niya ng mabigat ang boses. Ang grupo ng mga nagbabantay ay umalis na ng 300 milya. Dahil umakyat na si Gao Taihaw. Ang unang utos niya ay tiyak na pagpapatawad kay Gu Jing'an. Maaaring direktang ibalik ang mga paratang laban sa atin. Kahit na ikaw ay isang ikatlong antas na pinuno ngayon. Sa harap ng utos ng emperatris. Isa ka lamang simpleng tagapaglingkod na madaling manipulahin. Manipulahin mo ako. Tumayo ako. Lumakad papunta sa harap ng malaking mapa ng dakilang Chu. Nakatutok ang tingin sa lokasyon ng kabisera. Huang Yunjin, sobra kang nagpapahalaga sa kapangyarihan ng emperador. At sobra ka namang nagmaliit sa pagkain. Akala ni Empress Dowager Gu na nakaupo siya roon. Ay kaya niyang baguhin ang lahat. At magdulot ng ulan. Pero nakalimutan niya. Hindi pa tapos ang matinding tagtuyot sa mundong ito. Kahit ang mga daga sa kaban ay nagutom hanggang mamatay. Wala siyang kahit isang butil ng bigas. Paano niya ito papakainin? Yung mataas na kapangyarihan ng emperador. Ano ang gagawin mo? Tumingin si Huang Yunjin sa akin. Sa kanyang itim na mata, may bahid ng matalim na ningning. Dugo ng pagpatay. Lumapit ako sa mesa ng pagsusulat. Pinaglatag ko ang isang blankong papel na ksuan. Kinuha ko ang wolf hair brush. Kailangan niyang iligtas si Gu Jing'an. Kailangan munang patatagin ang sitwasyon sa korte. Patatagin ang sitwasyon sa korte. Kailangan ng pera at pagkain. Ang samahan ng Wansan ay nagmamay-ari ng 70% ng mga tindahan ng bigas at harina sa Jiangnan. Ang Wanxiang Seed Bank na nasa kamay ko ay maihawak ng tanging dekalidad na magandang pagkakataon sa Dachu. Huang Yunjin, sasama ka ba sa akin? Na maglagay ng apoy sa trono ng Dachu. Walang pag-aalinlangan si Huang Yunjin. Lumakad siya ng mabilis papalapit. Isinara ang isang kamay sa likod ng aking kamay. Mainit at magaspang ang kanyang palad, dahil sa mga taon ng paghawak ng espada. Mahigpit na nakapaloob ang aking kamay na humahawak ng lapis.
10,000 kabayo ng hukbo ng bayan. Nasa ilalim ng utos ni Ginoong Zhu. Sino ang magiging emperador sa mundong ito? Hindi ko alintana. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Si Zhu Wanyan ay nakatayo sa pinakamataas na lugar sa mundong ito. Walang may lakas ng loob na mang-api. Tinitingnan ko ang kanyang matibay na mukha na malapit na malapit. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Sige, magpunta tayo. Sa kabisera para manghuli. Kalahating buwan mamaya. Sa taehod ng Beijing. Kakatapos lang ng seremonya ng pag-akyat ng bagong emperador. Ang tagtuyot ay nagdulot ng taggutom. Nakumalat na hanggang sa mga paa ng emperador. Sa labas ng lungsod, puno ng mga patay sa gutom. Sa loob ng lungsod, araw-araw ay tumataas ang presyo ng bigas. Kahit na nagkaroon ng malupit na insidente ng pagkain ng anak sa ama. Ang Empress Dowager Gu ay nakaupo sa likod ng kurtina. Pinagmamasdan ang mga opisyal na nakaluhod sa harap ng palasyo. Ang mukha niya ay napakaseryoso. Hanggang sa ganito na ang pagkaubos ng yaman ng bansa. Kayong mga walang silbing opisyal, wala ba kayong maisip na solusyon? Ang matalas na tinig ay umalinggaw sa bulwagan. Si Gu Jing'an ay nakatayo sa unahan ng mga opisyal na eskolar. Kahit na nakasuot siya ng bagong lila na kasuotan. Ngunit nananatiling maputla ang mukha niya. Sa mga mata niya ay makikita ang di mapigilang kahinaan at pagkalito. Noong kalahating buwan ang nakalipas. Naghihintay pa siya sa loob ng kulungan, naghihintay mamatay. Kalahating buwan ang lumipas. Naging kapatid siya ng pangunahing ministro at reyna. Ganito ka-epic ang roller coaster na ito. Nagdulot ito sa kanya ng isang pinaliwang paghahangad sa kapangyarihan. Emperatrice, magpatawad po kayo. Sa palagay ko, ang kasalukuyang plano ay magpadala ng mga supply sa timog ng Yangtze. Bagamat si Zhu Wanyan sa Yongzhou ay pinangalanan ng dating emperador bilang tagapamahala ng mga alaga. Ngunit siya ay nag-ipon ng mga armas at pagkain. Nang may balak na mag-alsa, Emperatrice, kailangan lang ninyong mag-utos na alisin ang kanyang posisyon. Ang general na si Huang Yunjin ay nagdala ng mga sundalo upang suriin ang kanyang mga lupain. Ang mga nakuhang pagkain ay sapat upang maalis ang kaguluhan sa kabisera. Nagtataya siya na si Huang Yunjin bilang isang mahusay na general ng dakilang Chu, ay hindi magtatangkang sumuway sa utos ng Emperatrice. Nagtataya ako ng isang babae. Sa harap ng ganap na kapangyarihan ng imperyo. Wala nang ibang magagawa kundi ang sumuko. Mahal na Ginoo, talagang malakas ang tunog ng abakos na ito. Isang malamig na tinig ang biglang umabot mula sa labas ng malaking bulwagan. Lahat ng mga opisyal at mandirigma ay sabay-sabay na lumingon. Sa labas ng bulwagan, nakasuot ako ng pulang sutla na uniforme ng ikatlong antas. Nakauwang sombrero. Tuwid ang aking likod. Isang hakbang-hakbang. Pumasok sa bulwagan na sumasagisag sa pinakamataas na kapangyarihan ng Daang Chu. Kasama ko, si Huang Yunjin na nakasuot ng itim na baluti at may balabal. Hawak niya ang hawakan ng espada. Parang isang di matitinag na Diyos ng kamatayan. Na nagbabantay sa aking tabi. Sa likuran namin, ay ang 300 flying fish guards na pumasok sa palasyo nang walang utos mula sa emperador. Biglang nanigas ang atmosfera sa loob ng dambana. Matapang si Zhu Wanyan na walang utos. Humarap ng walang takot sa Tae Hall. Huang Yunjin, bitbit ang sandata, pumunta sa palasyo. Nais mo bang mag-alsa? Si Gu Jinan, nakaturo sa amin, sumigaw ng buong lakas. Umisi ng malamig si Huang Yunjin. Hugutin ang mabigat na espada sa kanyang baywang. Isang tunog ng espada na tumama sa aso na ladrilyo ng malaking bulwagan. Sparks flew. Pamanang aral ng dakilang tagapagtatag ng Dinastyang Chu. Ang pinuno ng hukbo ng bansa ay maaaring pumasok sa bulwagan na may espada. Ginoong Gu, kung hindi mo alam ang mga alituntunin, maaari kong personal na ituro sa iyo. Ang matinding presensya ng panganib ay nagpatakbo kay Gu Jing'an ang 2 hakbang pabalik. Halos nadapa. Hindi ko siya pinansin. Diretso akong naglakad patungo sa gitna ng malaking bulwagan. Tumingala ako patungo sa nakabitin na kurtina at nang lumabas ang mga salitang ito mula kay Empress Gu. Ako si Zhu Wanyan, isang opisyal na may ranggong pangatlo na namamahala sa mga gawain ng agrikultura. Na itinalaga ng yumaong emperador upang pangasiwaan ang mga usaping pang-agrikultura sa buong bansa. Ngayon, ako ay narito sa palasyo upang ipakita sa Empress at sa buong hukbo ang mga ulat. 5 araw na nakalipas. Biglang nagsara ang lahat ng tindahan ng bigas sa kabisera. Hindi dahil sa kakulangan ng bigas, kundi dahil sa akin. Ipinag-utos ni Zhu Wanyan ang isang mahigpit na utos na itigil ang pagbebenta. Naguluhan ang mga ministro. Sa loob ng 5 araw, tumaas ng 10 beses ang presyo ng bigas sa kabisera. Kahit ang mga opisyal ng korte ay halos hindi na makakain. Sa totoo lang, ang nasa likod nito lahat ay itong babae sa harap mo. Ang laki ng loob mo. Nagawang putulin ang supply ng pagkain sa kabisera. Ngayon, magbibigay ako ng utos na papatayin ka at ang iyong buong pamilya. Maaaring maglabas ng utos ang Emperatrice. Ngunit ang utos ng Emperatrice ay makapagpapalago ba ng pagkain sa lupa? Isinara ko ng bigla ang aklat ng mga ulat. Ang tunog ay umabot sa lupa. Ang imbakan ng mga kalakal ng negosyo ng 18 lalawigan ng Dachu.
Ngayon ay 70% ay nasa aking mga kamay. Ang natitirang 3% ay hawak ng mga negosyante ng Jiangnan at ng dating pinakamayaman. Bago ako pumasok sa Beijing, nakipag-sign na ako ng kontrata sa mga negosyante. Kung may mangyari sa akin sa Maynila, ang lahat ng imbakan ng bigas sa 5 probinsya ng Jiangnan ay agad susunugin. Walang mga ngalakal ang papasok muli sa Maynila. Tahimik na parang kamatayan. Lahat ng tao ay natigilan sa halos baliw na banta kong ito. Susunugin ang mga imbakan ng bigas. Hindi na muling papasok sa Maynila. Ito ay para dalhin ang buong kaharian ng Dachu. Kasama sa kanyang libing, si Gu Jing'an ay tumuturo sa akin. Ang kanyang daliri ay nanginginig na parang mga dahon sa hangin. Siraulo, ikaw na siraulo. Akala mo ba na sa ganitong paraan ay mapipilit mo ang royal na pamilya? Huang Yunjin, bilang isang general ng Dachu. Bakit mo pinapanood na lang ang demonyang ito na nagdudulot ng kaguluhan sa korte? Hindi man lang siya kumindat. Hinugot niya ang mabigat na espada sa lupa. Hawak niya ang hawakan ng espada sa likod. Itinutok ang talim sa mukha ni Gu Jing'an. Si Ginoong Zhu ay nagdudulot ng kaguluhan sa gobyerno. Sa tingin ko, ikaw ang nagdudulot ng kaguluhan sa gobyerno. Gu Jing'an ng pamilyang Gyu. Ninakaw mo ang 300,000 tael ng pondo ng militar. Dahil sa pagkakautang ng kaba ng bayan. Ang emperatrice ay handang gawin ang lahat para sa iyo. Kahit na sa panahon ng pagdadalamhati ng naunang emperador, nagbenta siya ng mga posisyon at pamagat. Nakikita ng lahat ng tao ang pagkakautang na ito. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang bunto ng mga ebidensya na matagal ko nang nakolekta sa Jiangnan. Tungkol sa katiwalian at pagbebenta ng mga posisyon ng pamilya Gu. At ito ay ibinagsak ng malakas sa mukha ni Gu Jing'an. Ang 10,000 kabayo ng hukbo ng bayan ay sumusunod sa batas, hindi sa tao. Si Ginoong Zhou ang nagbigay ng sweldo at nagligtas sa aking mga sundalo. Siya ang tagapagligtas ng dakilang Chu. Sino ang may lakas na humawak sa kanya? Tanungin mo muna ang espada sa aking kamay kung papayag ito. Si Gu Jing'an ay tinamaan at duguan ang ulo. Nakatumba siya sa lupa. Tumingin sa mga nagkalat na ebidensya ng krimen. Ganap na mukha ng patay. Tumingin siya sa akin. Hanggang sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan niya na ang dati niyang sunod-sunuran na ginawang kapalit na ginugulangan ay matagal nang naging isang napakalaking punong hindi niya kayang tingnan. Ano ba talaga ang gusto mo? Sa likod ng kurtina, sa wakas ay nagkompromiso ang emperatrice. Ang boses ay maihalong takot at panghihina na hindi maitatago. Gusto kong alagaan ang pamilya. Pagsasagawa ng hatol sa buong pamilya. Bilang pasasalamat sa mundo. Tahimik ang boses ko. Ngunit may kasamang hindi matatangging pahayag. Mga negosyante mula sa 18 lalawigan ng Jiangnan. Kalahati ng mga mangangalakal ng pagkain ay nakipagkasundo na sa akin ng isang kasunduan ng buhay at kamatayan. Ngayon ang kailangan ko ay ang sistema ng mga babaeng opisyal ng agrikultura na itinatag ng huling emperador. Na opisyal na maisasama sa batas. At magiging permanenteng regulasyon. Ang lahat ng mga taniman at mga ani sa buong mundo ay ako ang mamamahala. Hindi ito maaapektuhan ng mga harem at mga pribadong partido. Kung papayag ang emperatrice. Sa labas ng lungsod, ang 300,000 sako ng bigas na inihanda ko ay agad na ilalagay sa imbakan. Ang panganib sa kabisera ay agad na malulutas. Kung hindi sila susunod, umiti ako ng bahagya. Ang ngiting iyon sa mata ng mga Gu ay hindi mas mababa sa isang kamatayan. Dahil hindi matatag ang kaharian ng Dachu sa kamay ng mga Gu. Hindi masama kung ibang tao ang maupo. Sa loob ng Hall of Supreme Harmony, nanginginig ang mga ministro. Walang sinuman ang naglakas loob na tumutol. Sa harap ng ganap na kapangyarihan at monopolyo sa pagkain, ang sinasabing mga alituntunin ng imperyo ay naging isang biro na madaling gumuho. Si Gu Jing'an ay nawawala ng pag-asa at pumikit. Alam niyang tapos na siya. Pinagsikapan niyang umakyat sa posisyon ng punong ministro. Kahit isang araw ay hindi pa nakaupo, ay agad kong pinulbos ng walang kahirap-hirap. 3 araw pagkatapos ay naglabas ng kautusan ang emperatrice. Na si Gu Jing'an ay napatunayang nagkasala sa pangurakot ng sweldo ng mga sundalo at pagbebenta ng mga posisyon. Inalisan ng posisyon at pinatay ang buong pamilya. Ang kanyang kapatid na si Gu Taohao ay ikinulong sa malamig na silid. Hindi na makakalabas kahit isang hakbang sa buong buhay niya. Sa araw ng paghatol, nagsimula nang bumaba ang unang nyebe ng taglamig sa Beijing. Puno ng tao ang merkado. Maraming mamamayan ang nagdadala ng mga sirang dahon ng gulay at mga batong pangsira. Sila ay nagsusuntok sa mga kulungan kung saan nakapiit si Gu Jing'an. Nakatayo ako sa isang malayong gusali ng alak. Maingat kong binuksan ang bintana at tahimik na pinapanood ang lahat. Dati siyang mataas na tao sa pamilya ng marangal. Ngayon ay isang pangunahing opisyal sa kasalukuyang pamahalaan. Sa sandaling ito, magulo ang kanyang buhok. Nakakadena ng mabigat na posas. At amoy na amoy ang kanyang baho. Nang itinaas ng berdugo ang kanyang mabigat na tabak. Parang may naramdaman siya. Bigla siyang tumingala. Sa kabila ng malakas na pag-ulan ng nyebe, tumingin siya sa bintanang kinaroroonan ko. Sa isang tingin na iyon, may pagsisisi at kawalang pag-asa. At labis na takot sa kamatayan.
Hindi ko iniiwasan ang kanyang tingin. Kundi ininom ko lang ang mainit na tsaa sa mesa. At dahan-dahang sumipsip. Sa isang malalim na tunog. Ang dugo ay nagpula sa malinis na nyebe. Noong dati, sinubukan niyang gamitin ang mga alituntunin at etiketa. Kumain ka ng aking puok na walang hanggan. Biglang bumagsak. Nagtapos sa lupa na puno ng hamog. Ibinaba ko ang tasa ng tsaa. Malalim na huminga ako ng marumi. Sumpa ng nakaraan. Sama ng loob sa kasalukuyan. Sa sandaling ito, tuluyan ng naglaho. Nakuha na ang hustisya. Parang hindi masaya si Datu Zhou. May mabigat na hakbang na naririnig mula sa likod. Inalis ni Huang Yunjin ang kanyang itim na kapa. Dumiretso siya at natural na isinilid ito sa aking balikat. Hinawakan niya ang aking tali sa liig at inayos ito. Ngayon ay hindi siya nakasuot ng panangga. Sa halip, suot niya ang isang damit na may madilim na gintong sinulid. Itim na kasuotan na may bordang dragon. Nabawasan ang puot ng digmaan. Ngunit nadagdagan ang nakabibinging katahimikan at kapangyarihan. Ngunit nararamdaman kong ang kaharian ng Dachu ay puno ng mga bagay na dapat ayusin. Sa imbakan ng mga binhi, marami pang mga pananim na kayang tiisin ang lamig. At mataas ang ani na hindi pa naitataguyod. Susunod, nais kong walang sinuman sa Dachu ang mamamatay sa gutom. Tinitigan ako ni Huang Yunjin. Sa malalim niyang mga mata, nananabik ang di makakaila. Walang sinabi siyang sobra. Kinuha niya mula sa dibdib niya ang isang kahong gawa sa rosewood. Ibinigay niya sa akin. Ano ito? Lahat ng ari-arian ng pamilya Huang. Binuksan niya ang kahon. Nasa loob nito ay hindi ginto o pilak, kundi ang pribadong tatak ng general ng bansa. Isang kautusan para sa 100,000 sundalo. At isang malaking pulang sulat. Sinabi mo ang iyong mga alituntunin. Ikaw ang magtatakda. Huang Yunjin. Nakapatong ang kamay sa silya sa bintana. Hinahawakan niya ako sa pagitan niya at ng silya. Bahagyang bumaba ang ulo. Halos mahipo na ng ilong niya ang noo ko. Ang hininga niya ay may dalang malamig at mainit na hangin na katangian ng taglamig. Boses niya ay mahina at nakamamatay. Si Zhu Wanyan, ang general na tagapagtanggol ng huwad na kaharian. Tapos na ako sa pakikitungo. Ngayon gusto kong magpalit ng pagkatao. Nawala ang tibok ng puso ko. Ngunit nananatili pa rin kalmado ang aking anyo. Tinaasan ko siya ng kilay. Oh! Anong pagkatao ang gustong palitan ni General Huang? Natatakot ang royal na pamilya sa iyong kapangyarihan sa mga yaman ng bansa. Natatakot sila sa aking pagkontrol sa 100,000 sundalo. Kung ganon, bakit hindi natin patayin ang larong ito? Tumingin siya ng matindi. May apoy ng ambisyon sa kanyang mga mata. Gawin mo ang iyong malaking Diyos ng kayamanan ng Chu. Gagawin kong iyong tagapagtanggol ng bansa. Babantayan ko ang kaharian ng Chu para sa iyo. Ikaw ay para sa akin. Walang pangakong-pangako ng bundok at dagat na may hangin, nyebe at bulan. Tanging ang pinakamataas na pagtitiwala at pagtutulungan ng mga adulto lamang. Tinitingnan ko ang bakal sa kahon. At tinitingnan ang kanyang malalim na itim na mga mata. Matagal na akong natawa ng bigla. Hinawakan ko ng walang pag-aalinlangan. Yung kahong gawa sa rosewood at isiniksik sa manggas ko. General Huang, magaling ang plano mo. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Hinawakan ko ang kwelyo ng kanyang damit. Hinila ko siya papalapit sa akin. Naghalo ang aming mga hininga sa isang iglap. Simula ngayon, ako na ang may kapangyarihan sa pamilya Huang. Nabigla si Huang Yunjin sa simula. Pagkatapos, sumiklab ang napakabighaning liwanag sa kanyang mga mata. Hinalikan niya ang aking baywang. Hawakan mo ako ng mahigpit sa iyong mga bisig. Sa labas, ang malakas na nyebe ay patuloy na bumabagsak. Sinasaklaw ang lahat ng dumi at luha ng nakaraan. Sa larangan ng kapangyarihan at pakikisalamuha sa buhay. Wala akong inasa ang awa mula sa sinuman. Gamit ang isang buto, nagtanim ako ng ganitong makulay na mundo. Nagtanim din ako ng isang kaluluwa na katumbas ko sa lakas. Na magkikita sa tuktok. Ang aking nasasakupan na si Huang Yunjin ay sumusunod sa utos ni Ginoong Zhu. Bumaba siya ng ulo at huminto sa isang napakamatinong distansya. Ang kanyang noo ay nakadikit sa aking noo. Nangako siya ng pinakamabigat na pangako sa buong buhay niya.